Pinagpalang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Rakim. Hindi ko tunay na pangalan. Ibabahagi ko lang po ang kakaibang karanasan ko nung ako ay namamalagi pa sa probinsya ng Romblon. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Isa lang po kong kargador sa bigasan na pagmamay-ari ng mayamang pamilya. Bukod dito ay utusan din ako sa mansyon. Yun lang kasi ang alam kong trabaho na may bibigay sa akin ng kahit na sino. Hindi rin naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang grade 6 lang ako. Hindi pa ako nakaakyat ng entablado. Ganun pa man, marunong naman po akong bumasa at sumulat. Ito ang bagay na may pagmamalaki ko kasi sa ganito rin ako mahusay. Pero ang kahusayan ko sa pagbabasa at pagsusulat ay wala namang halaga para sa iba. Para sa mayayamang kagaya ng mga amo ko, isa lamang akong mangmang. O Rakim, malakas na ang ulan. Umuwi ka na muna sa inyo, baka magkasakit ka pa. Hindi na po. Tapusin ko na lang po itong akutin na itong mga kahoy na ito. Baka kasi maabutan pa ni Doña Fatima malintikan na naman ako. Iwan mo na nga yan dyan. Ako na ang bahala. Ipapautos ko na yan sa iba. Maghapon ka nang nagbubuhat dyan eh. Hindi mo naman trabaho yan. Sa bigasan ka dapat at sa loob ng mansyon. Bakit ba kasi ikaw ang inutusan dyan? Nainis po kasi sa akin kanina si Doña Fatima. Bakit? Ano bang nagawa mo? Kanina kasing umaga, inutusan niya akong bumili ng boiled egg sa bayan. Meron kasi siyang binibilhan na boiled egg sa bayan na masarap. Hindi ko naman alam na yun pala ang hanap niya. Iba kasi ang pagkakarinig ko eh. Ano bang ginawa mo? Nabili ko naman po yung itlog na nilaga. Pero binigyan ko rin siya ng magasin eh. Magasin? Para saan ang magasin? Ang pagkakarinig ko po kasi sa boiled egg boiled egg. Binigyan ko siya ng magasin na may mga bold na larawan. May mga lalaki na kaubad. Kaya ayun, nagalit siya. Sira ka naman pala talaga yung tuktok mo eh. Kahit naman sino ay magagalit. Bakit ba kasi naisipan mong kailangan niya ng magasin na bold? Kaya ko lang naman naisip na baka bold ang kailangan niya. Minsan po kasi, nakita ko siyang nagbabasa ng magasin na may mga lalaking nakaubad. Uy, chismis yan ha. Wag na lang po kayo maingay. Baka mamaya maayari na naman ako. Oo na, pero tapusin mo na lang yung ginagawa mo. Kasi baka mamaya lumakas pa ang buhos ng ulan. Mahirap magkasakit. Mang Rojas, may tanong po sana ako eh. Ano ba yon? Ganito ba talaga ang buhay nating mahihirap? Maging tauhan na mayayaman? Kinalulungkot kong sabihin pero oo. Kahit saan ka naman tumingin mahihirap talaga ang nagiging alipin ng mayayaman. Tingnan mo sa bayan, yung mga nasa opisina, akala mo mayayaman yon. Hindi, mahihirap lang din yon. Ang mayaman yung boss nila. Tapos sila, tauhan lang din sila. Sa mundong ito, kung sino ang may pera, sila ang makapangyarihan. Kaya nga ikaw, mas maganda pa rin na mag-aral ka. Kasi balang araw, kakailanganin mo rin ng kaalaman. Lahat ng tanga sa mundo, pinagkakaisahan lang ng mga matatalino. Mag-aral? Hindi ko po alam eh. Pero parang hindi na rin po. Hindi na kasi akma sa edad ko. At isa pa, hindi ko rin naman kayang suporta ng sarili ko eh. Ang kailangan ko po sa buhay ay pera, hindi diploma. Kung yan naman ang pananaw mo, wala naman ako magagawa dyan. Ikaw yan eh. Sige po, tapusin ko na lang po itong paghahakot nitong mga kahoy na to. Ay di bale, sasabihan ko si Juan na tulungan ka na lang niya sa paghahakot para mapabilis ka. Ako, maraming salamat po. Nung oras na yon, Kabanong, ay hindi ko nalang inintindi ang pagod at ginaw. Ang tanging mahalaga na lang sa akin ay matapos na ang pinagagawa ni Doña Fatima. Gusto ko kasi makabawi noon dahil sa pagkakamaling nagawa ko. Pakiramdam ko kasi kapag nagkamali ako anumang oras ay matatanggal na ako sa trabaho. Mga dakong 5:00 ng hapon, natapos na rin naman ang paghakot ng makakapal na kahoy na yon papunta sa bodega.
Nagpahinga na muna kami ng kasama kong si Juan habang pinapanood ang malakas na ulan. Pasensya ka na ha. Naabala ka pa. Ako lang naman dapat ang gagawa nito eh. Pero nadamay ka pa. Uy, kanina ka pa nangingi ng pasensya. Hindi ka dapat ganyan. Ha? Kapag wala ka namang kasalanan, huwag kang hihingi ng pasensya. Kapag ganyan na ugali mo, lahat ng tao sa paligid mo, ikaw palagi ang sisisihin kapag may nangyaring hindi maganda. Kasi alam nilang handa ka namang humingi ng tawad palagi eh. Kaya huwag ganyan. Ganun ba yun? Wala ka bang magulang para gabayan ka? Magdadalawang buwan ka na rito pero parang napaka-inosente mo pa rin sa mundo eh. May mga magulang naman ako. Nasaan? Hindi naman ako isisilang sa mundo kung wala, di ba? Oo nga naman. Pero nasaan nga? Ang tatay ko, nung nakaraang taon umalis. Magtatrabaho daw sa Maynila pero hindi na bumalik eh. Nalaman ko na lang nitong nakaraan na nakakulong na dun. Kasong pagnanakaw. Yun, nalulung kasi sa sugal. Si mama naman, nakahanap ng bagong hotdog. White hotdog. Ano? White hotdog? Ibig kong sabihin, ang nanay ko nag-asawa ng bago, Amerikano. Dinala siya sa Amerika. Hindi na bumalik. Bumalik naman siya. Yun naman pala eh. Kaso, nakakahon. Ha? Anong nakakahon? Pinatay ang nanay ko sa Amerika. Gagi? Seryoso? Sino gumawa sa kanya nun? Yung sinamahan niya? Hindi. Yung asawa na kinakasama niya. Kabit pala nanay ko. Kaya nung June, inuwi rito sa Romblon ng bangkay niya, nakakahon na. Hindi ko na pinaburol. Nag-alok yung kapitan sa amin na ipakremate na lang. Di tinanggap ko na. Wala rin naman kasing pupunta sa burol ng nanay ko eh. Ay, pare sorry ah. Hindi ko alam na ganyan palang dinanas ng pamilya mo. Hindi ko na sana tinanong. Wala yun. Ayos na ako ngayon eh. Hindi. Alam kong hindi ka pa ayos. Wala pang 1 taon na mamatay ang nanay mo eh. Huwag kang magpanggap na ayos ka no. Minsan, ayos lang din naman na umiiyak. Kasi para din naman pagtawa ang pag-iyak eh. Ang kaso, sa sobrang daming problemang nangyayari sa buhay ko, parang hindi ko na alam kung paano ilalabas ang emosyon ko eh. Maghihilom ka rin. Nakikita ko sa'yo na parang matatag kang tao eh. Ay, maiba nga tayo. Ayokong madagdagan pa ng luha mo yung malakas na ulan. Ako nga pala si Juan. Oo, lagi kang nababanggit ni Mang Roa sa akin. Ako naman si Rakim. Rakim pala pangalan mo. Akala ko dati kasi Sakim eh. Kung sa bagay, magkatunog nga naman. Doon nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Juan. Pero sa katunayan, matagal na rin kaming nagkikita sa asyenda. Pero hindi naman kami nakakapag-usap. Nang makilala ko siya, masasabi kong masaya naman siyang kasama. Kahit na papaano, meron din naman akong natututunan sa mga sinasabi niya. Makalipas pa ang mga araw, mas lalong sumama ang panahon. Malakas na ang hangin. Mabuti na lang at simentado ang kinalalagyan kong bahay. Bahayo ng negosyanteng si Mr. Long. Siya ang may-ari ng inuupahan ko. Pambihira naman buhay to. Paano ko makakapunta nito sa asyenda kung ganito kalakas ang hangin? Baka liparin pa ako nito eh. Napatingin ako sa labas nang makita kong dumating si Juan. Nagtaka ko kasi nakarating siya ng bahay kahit na 1 beses pa lang naman siyang nakakarating sa amin. Mabilis siyang tumakbo palapit sa pintuan. Agad naman akong lumabas para kausapin siya. Uy pre, anong ginagawa mo rito? Paano mo natuntun to? Pinagsasabi mo, likod lang ng asyenda tong baryo na to eh. Malamang mahahanap kita. Kaya nga pala ako nagpunta rito. Kasi pinapatawag daw tayo ni Doña Fatima. Ha? Bakit daw? Di ko nga rin alam eh. Basta sabi lang yun ni Mang Roas. Medyo kinakabahan nga ako eh. Seryoso kasi si Mang Roas kanina nung sabihin niya yun.
Kahit na kinakabahan, pumunta pa rin ako ng mansyon. Pakiramdam ko kasi ay kailangan kong makaharap ang Donya. Para bang meron na naman akong ginawang kasalanan. Basa ang ibabang katawan namin nang makarating kami ng mansyon. Nasira-sira pa ang dala naming payong dahil sa lakas ng hangin. Tingnan mo tong dalawang estupido na ito. Magandang gabi po. Pinatatawag niyo daw po kami? Oo. Pinatawag ko kayo kasi may ginawa na naman kayong katangahan. Po? Ano pong nagawa namin? Sino nagsabi sa inyo na pakialaman nyo ang nakatambak sa bodega? Kaya nga doon ko pinalagay sa inyo ang mga kahoy kasi tambakan yon. Kahit na kailan, Rakim, hindi ka talaga nag-iisip. Tingin mo uutusan kitang ilagay ang mga kahoy doon kung ipapalis ko rin sa inyo? Pasensya na po, Doña Fatima. Ang sabi po kasi ni... Yung mga kahoy na yon, magagamit pa yon. Pwede pang gawing panggatong yon at gawing uling kapag natuyo. Pero dahil binabad nyo sa ulan, hindi na yun mapapakinabangan dahil mabubulok na. Sino ba kasi nag-utos sa inyo na makialam kayo, ha? Mama, ako nag-utos sa kanila. Napalingon kaming lahat nang marinig ang tinig na yon na nanggaling sa hagdanan. Nakita namin si Ma'am Sabel, ang nag-iisang anak ni Doña Fatima na halos kasing edad lang namin. Ako ang nag-utos sa kanila na ilabas sa mga kahoy doon. My dear, bakit mo naman pinalis sa mga kahoy doon? Mama, we need to clean the bodega. Namamahay na ang mga lamok doon. Kapag nagtambak pa tayo doon ng kahoy, mas lalo lang silang dadami. So I decided to alis that kahoy. Wala silang kasalanan. Ako ang nagsabi. Iniisip ko lang naman ang kalusugan nating lahat dito. Lalo ka na. Kapag marami ang lamok, mas mataas ang tsansa na magka-dengue. Kaya, ginawan ko na ng paraan bago pa mangyari ang bagay na yon. Oh my dear, you are so bright! Nako, buti na lang talaga at ang anak ko ang nag-utos sa inyo. Kasi kung iba, baka tinanggal ko na kayo sa trabaho. Pasensya na po ulit. Sige na, umalis na kayo. Yumuko na lang kami bilang pagbibigay galang. Naglakad na kami palabas ng mansyon. Nang makasilong kami sa ilalim ng pinakamalaking puno sa asyenda, hindi namin maiwasang hindi pag-usapan si Ma'am Sabel. Alam mo, sobrang bait ni Mang Sabel, no? Hindi siya gaya ng ibang anak na porke mayaman sila masama na ang ugali. Malakas ang kutob ko na baka hindi talaga sila mag-ina ni Doña Fatima. Kasi kung mag-ina sila, bakit ang sama ng ugali ni Doña Fatima? Baka kasi si Ma'am Sabel nagmana sa ugali ng ama niya. Mabait na nga, matalino't maganda pa. Parang lahat ng magagandang katangian ng isang babae nasa kanya na eh. Kaya nga swerte siguro yung magiging nobyo nun, no? Parang crush ko na tuloy siya. Wala tayong pag-asa sa mga kagaya niya, Juan. Langit sila, lupa lang tayo. Kumbaga, gatas siya, libag tayo. Putik, grabe ka naman sa libag. Hindi naman tayo malibag, no? Moreno lang tayo. Kahit na, iba talaga ang tingin ko sa mayayaman eh. Pakiramdam ko, kaya may mayaman para pagdiinan ng mundo na merong mahihirap. Bah, lalim naman yan, pre. Alam mo, punta na lang tayo sa luguan ni Mr. Long. Nahihiya na ako kay Mr. Long eh. O bakit? Pre, 1 buwan ang utang ko sa kanya sa upa. Wala pa akong maibigay. Ang baba kasi ng sahod natin sa mansyon eh. Kahit ang hihirap ng trabaho. Mabait naman yan si Mr. Long. Hindi naman yata siya namimilit kapag wala pang pambayad eh. Pero ayoko pa rin ng ganun. Pakiramdam ko nagiging abusado ako. Ikaw lang naman ang nag-iisip niyan eh. Ang isipin mo na lang kasi, si Mr. Long, yung tipo ng tao na malawak ang pangunawa. Sa pagkakaalam ko kasi, nung nasa China pa yan si Mr. Long, galing din niya sa hirap. Kaya alam niya ang pakiramdam ng naghihikahos. Tara na, libre ko naman eh. Gusto ko rin kasing magkape, saktong-sakto sa taglamig. Napapayag ako ni Juan. Kaya kahit na malakas ang hangin ay pinilit namin makarating sa lugawan ni Mr. Long. Hindi naman yun kalayuan sa asyenda. Ang asyenda kasi, napapagitnaan ng 3 baryo
kaya hindi naman ganun kalayo. Pagdating namin doon, nakita namin si Mr. Long na hirap ayusin ang tolda na nililipad na ng hangin. Hindi naman kami nagdalawang isip na tulungan siya. May katanda na rin kasi si Mr. Long kaya hirap na rin siyang kumilos. Kayo pala dating. Nako, ako ba pwede tulong ninyo? Ako kasi hirap na ayos dito sa tolda. Ako gagalit ako sa tolda na to eh. Sige po, kami na pong bahala ni Juan. Sumilong na po kayo sa kusina. Sige, salamat. Ako na bahala sa inyo, lugaw. Ginawa namin ni Juan ang makakaya namin para maayos ang tolda. Ilang sandali lang naman ay naipwesto na rin namin yon nang hindi na tinatangay. Basang-basa na kami noon. Pero sinabi na lang namin na naliligo kami para hindi naman makonsensya si Mr. Long. O sige, kayo po na dyan ha. Ako na bahala inyo, lugaw. Lahat lagyan ko naman pati itlog. Nako, sakto inyo natin kasi lamig panahon. Mr. Long, magbabayad po kami ha. Di po kami magpapalibre. Nako, bakit kayo babayad? Ako nga sabi libre sa inyo, lugaw, kasi ako tutulong ninyo. Nakakaya naman po kasi. Buena mano kami tapos libre. Ano naman? Mga iba nga gusto libre, pero wala namang gawa maganda. Kayo tutulong nyo ko eh. Kaya kayo dapat libre ko bilang pasasalamat. Kung yan ang gusto nyo, di sige po. Inilapag na ni Mr. Long ang kakainin naming lugaw. Kape na lang ang binayaran namin para hindi naman siya malugi. Gaya ng dati, wala pa ring nagbabago sa timpla ng lugaw ni Mr. Long. Sabi niya, minana niya pa ang estilo ng paglulugaw nila sa mga magulang niya. Pero noong nasa China daw sila, hindi naman daw mabenta ang ganong klase ng lugaw. Kumbaga doon, pangkaraniwang lugaw lang daw yon. Pero dito sa Pilipinas, masasabi kong panlaban sa ibang lugaw ang lugaw ni Mr. Long. Alam nyo, ako masayain nyo pagkakaibigan. Wala pa po kaming 2 linggo magkaibigan eh. Bakit naman kayo masaya? Kasi ramdam ko kayo pareho kayo mabuti. Kapag 2 magkaibigan pareho mabuti, mabuti palagi nagagawa sa ibang tao. Mas haba pagkakaibigan, mas dadami pinagsamahan. Mabuti na lang po, nakipagkaibigan nga sa akin tong si Juan eh. Akala ko kasi suplado rin siya gaya ng ibang manggagawa sa asyenda. Ano akala mo sa akin? Artista na hindi namamansin? Eto lang payo sa inyo ha. Kung gusto nyo tagal pagkakaibigan nyo, dapat kayo pareho gusto pakinggan opinyon bawat isa. Oo, tama po kayo dyan, Mr. Long. Mas magiging maganda talaga ang samahan kapag pinakikinggan ng isa't isa at may maayos na pagkakaunawaan. Natigil lang ang usapan namin ng mga sandaling yon nang biglang may sumilong na lalaking mahabang buhok. Magulo ang damit. Kahit na basang-basa na siya ng ulan, nakadikit pa rin sa balat niya ang grasa. Siya ang kilalang pulubi sa baryo. Pagala-gala lang siya sa kung saan. Humihingi ng pagkain kung kani-kanino. Kung ano-ano rin ang sinasabi niya. Kapag may nilalapitan siya, lagi niyang sinasabi na meron daw aswang na paparating. May aswang daw na matagal nang gustong makabalik sa mundo. Basta, ang dami niyang sinasabi tungkol sa aswang kabanong. Binigyan na lang siya ni Mr. Long ng lugaw para tumigil na siya sa kakadaldal. Napapailing na lang kaming 2 ni Juan. Pero sa utak ko, tila nagkaroon ako ng kaunting interes tungkol sa mga aswang. Medyo may waga kasi para sa akin na yun ang sinasabi ng isang pulubi at baliw na gaya ng lalaking nasa gilid namin. Ang sabi nila, minsan daw ang mga lumalabas sa bibig ng isang taong tinuturing na wala sa katinoan, may mga pagkakataon na may basihan talaga. Tumingin sa amin ang baliw at ngumiti na para bang nakikilala niya kami. Ang sabi nila, dating nagtatrabaho daw yan sa asyenda. Pepe ang pangalan niya. Nabaliw daw yan nung pinasok yung bahay nila ng mga armadong lalaki. Kinuha yung anak. Yung asawa naman pinagsamantalaan. Tapos pinatay.
Wala siyang nagawa kasi wala naman siya nung gabing yun eh. Ewan ko lang pero yan ang kwentong narinig ko sa mga matatanda. Grabe naman pala yung pinagdaanan niya, no? Kahit naman siguro sino, masisiraan din ng ulo kapag nawala yung dalawang minamahal niya sa buhay eh. Talaga pre, kawawa nga eh. Nang matapos kaming kumain ay nagpaalam na rin kami kay Mr. Long. Ngumiti pa sa amin ng lalaking baliw bago kami lumayo. Mahina-hina na rin ang ulan noon pero ganun pa rin ang lakas ng hangin. Umuwi na lang ako sa bahay kasama si Juan. Wala naman kasi kaming gagawin sa asyenda kapag maulan. Hindi kami pinapapasok sa loob. Kahit man lang sa gate ay bawal. Hindi namin alam kung bakit. O nga no, napansin ko din yan. Kapag ganitong maulan, wala tayong pera kasi wala naman tayong trabaho sa asyenda. Yung bigasan sa asyenda na inaasikaso natin, hindi rin pinagagalaw kapag ganitong panahon. Ewan ko ba? Hindi nila pinagagalaw. Wala talaga silang gustong papasukin trabahador doon. Pero nung nagpunta tayo doon kanina, may napansin ka ba? Napansin? Paano napansin? May naamoy ka? Naamoy, oo. Meron. Nakalimutan ko nga sabihin sa'yo kanina eh. Parang meron akong nalalanghap na mabaho. Parang bulok na ewan. Ako rin eh. At ito pa pre, ilang beses ko na rin naamoy yun dati kapag pumupunta ako ron tuwing umuulan. Hindi ko talaga alam kung saan nanggagaling yung amoy na bulok na yun eh. Oo nga eh. Umaalingasaw talaga pre sa buong asyenda. Isipin mo ang laki ng asyenda. Ang laki ng mansyon. Pero kalat na kalat yung amoy. Ang nakakapagtaka naman ito pre, kapag mainit na, nawawala naman yung amoy na yun. Ano kayang meron sa asyenda pre, no? Tingin ko pre, meron silang tinatagong patay na dinosaur pre. Puro kakalokohan. Di, pero seryoso pre Nung wala ka pa sa asyenda, talagang nahihiwagaan na ako sa pamilya nila Ma'am Sabel eh. O bakit naman? Alam mo, 15 anyos pa lang kasi ako noon, nagtatrabaho na ako sa kanila. Dati nga, tagahugas ako ng plato eh. Tagatapon ng basura. Ngayon, buti nga nasa bigasan na ako. Kargador nga lang. Huwag mong palitin yung trabaho natin. Marangal kaya yung ginagawa natin. Pero ano ba yung sinasabi mong nahihiwagaan ka? Ay, oo nga. Yung dati kasi, nung bago pa lang ako, yung buhay pa si Don Fidel, yung papa ni Ma'am Sabel, nakikita ko silang nagluluksa palagi tuwing November 25. Wala naman silang namatay na pamilya, pero lahat sila nakaitim. May nakita pa nga akong kabaong dati sa loob ng kapilya nila eh. Pero nung silipin ko, wala naman laman. Pero may larawan dun pre, lalaki. Pero hindi ko kilala eh. Basta yung edad yata parang kasing edad ni Mang Rojas. Mga ganun. Tapos, dati nung nakakausap ko pa si Ma'am Sabel, mga bata pa kami nun eh. Tinanong ko siya kung sino yung namatay. Ang sabi niya sa akin nun, wala naman daw. May pinag-aalayan lang daw sila. Anibersaryo daw ng ano ba yun? Hindi ko na matandaan eh. 7 taon na rin kasi yung nakalipas nun eh. Basta, tumigil lang yung ginagawa nilang ganon nung namatay na si Don Fidel. Naguguluhan nga rin ako kung anong meron sa ganon eh. Ang sabi lang sa akin ni Mang Rojas, nasa kultura daw nila Ma'am Sabel yun. Kaya wag na ako makialam. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Ngayon lang naman tayo naging magkaibigan eh. Alam ka namang kwentuhan kita ng ganito kung hindi naman tayo magkakilala. At saka, ingat din ako magkwento. Ang sabi kasi sa akin ni Mang Rojas, kung ano man yung nakikita ko sa mansyon o sa asyenda, wag ko na lang daw pansinin. Kaya ayun, hindi ko na lang talaga pinansin. May waga nga talaga yung pamilya nila, no? Pero kasi, hindi mahahalata sa sobrang sama ng ugali ni Doña Fatima eh. Nadali mo! Pero mas iniisip ko pa rin talaga kung ano yung nabubulok na amoy sa buong asyenda eh. Ang yaman-yaman nila tapos hindi man lang sila gumawa ng paraan para mawala yung nangangamoy na yun. Ang nakakapagtaka pa nga dyan,
Parang lahat ng tauhan nila sanay na sa amoy. Siguro, nag-training sila sa mundo ng utot. Sana tumigil ng ulan, no? Kailangan ko nang makapagbayad kay Mr. Long. Isa pa, ubus na rin ang panggastos ko. Kakauti na lang natitira. Mga ilang sandali lang ay umalis na rin muna si Juan para umuwi sa bahay nila. Naiwan na naman akong mag-isa. Napatingin na lang ako sa buong bahay, Kabanong. Bigla kong naalala ang nanay at tatay ko noong kasama ko pa sila. Nanghinayang ako sa mga nangyari. Kung hindi lang kasi sana nagtarantado ang tatay ko, baka makakasama pa kaming tatlo. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Pinuntahan na ako ni Juan para makisabay sa pagpunta sa asyenda. Umaasa kasi kami na magpapatuloy na ulit ang trabaho namin doon. Habang naglalakad kami papuntang asyenda, nakasalubong na naman namin ang lalaking baliw, si Pepe. Meron siyang daladalang papel. Pinapakita niya sa amin ang nakaguhit doon. Nang basahin din namin ang nakalagay doon, aswang ang nakita naming nakasulat. Hindi pa rin siya tumitigil sa bagay na yon, pero dahil nga wala siya sa katinuan, ay hindi na lang namin pinansin. Nang makarating na kami sa gate ng asyenda, maraming tao sa labas. Mga kapwa namin trabahador na naghihintay na pagbuksan kami. Maya-maya lang, dumating na si Mang Rojas. Si Mang Rojas kasi ang tinuturing na leader ng mga manggagawa ng pamilya nila Doña Fatima. Malma muna. Makakapasok naman kayo lahat eh. Pero hinay-hinay lang. Gaya ng lagi nating ginagawa. Mauna na yung mga nagtatrabaho sa bigasan. Dali, pasok na. Pagkatapos, yung sa manuka naman. Yung pila, umayos ha. Malilintikan tayo kapag nakita tayo ni Doña Fatima na wala sa pila. Naging masunuri naman ang mga manggagawa. Sa tagal na rin kasi nilang ginagawa yon, alam na rin nila na kapag hindi sila sumunod ay maaari silang mawala ng trabaho. Pagpasok namin sa loob, rekta na kami sa bigasan. Naging abala kami ni Juan. Malaking bodega kasi yon ng bigas. Kailangan naming isalansan ng mga maalsa at hindi. Pati na rin ang kulay brown na bigas at ang sinasabing red rice. Malalaki ang mga sako, pero sanay naman na kami. Mga bandang 5:00 ng hapon ay natapos na rin kami. Pero sa halip na makakapagpahinga na kami, pinatawag pa kami ni Doña Fatima. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo pinapatawag para utusan. Ang dami namang tao dito sa asyenda. Paborito tayo no? Pre, sabi nila, kapag ikaw ang laging inuutusan, ikaw ang madalas pagkatiwalaan. Yun na lang ang isipin natin. Ay nako, ano pa bang magagawa natin? Di gano'n na nga lang talaga ang iisipin. Pampalubag loob. Binilisan namin ang lakad namin dahil ayaw na ayaw ni Doña Fatima ang babagal-bagal. Nang makarating kami roon, ay saktong kalalabas lang niya ng mansyon. Habang kami naman ay nakatayo lang sa gilid na parabang mga batang takot mapagalitan. Kayong dalawa, mamaya na kayo umuwi dahil meron akong ipapagawa sa inyo. Ano po yun, Doña Fatima? Tapos na ba akong magsalita? Pasensya na po. Meron akong bahay sa gawing yon at kailangan ninyong tulungan ng anak ko na linisin yon. Kailangan bago sumapit ang kinabukasan malinis at maayos na ang loob at labas. Naintindihan nyo? Dalawa lang po kami ni Juan. Nakikinig ka ba talaga o wala ka lang talagang utak? Ang sabi ko, makakasama niyo ang anak ko, si Isabel. Ang ibig ko pong sabihin, kaming tatlo lang po ba? Bakit? Gusto mo bang 100 katao kayo ron? Isang bahay lang naman ang lilinisin niya, hindi buong mundo. Ikaw nga, Rakim, gumamit ka nga ng utak mo. Wala ka pang 1 taon dito pero ang dami mo nang pinakitang katangahan. Pasensya na po. Kung wala na po kayong ibang ipag-uutos, sisimulan na po namin ang trabaho. Sige, umalis na kayo. Nakakairita kayo. Dali-dali akong hinila ni Juan palabas ng mansyon.
Binitiwan niya lang ako nang makalayo na rin kami. Pre, bawas-bawasan mo yung pagtatanong hanggat hindi ka pinapayagan magsalita. Hindi mo alam kung paano magalit si Doña Fatima eh. Bakit? Ano bang gagawin niya sa akin bukod sa mananampal siya at mumurahin niya ako? Basta, mapapahama ka lang. Tara na, alam ko yung bahay na sinasabi niya. Nadaanan ko rin yun dito. Nauna nang naglakad si Juan at sumunod na lang din ako. Ang bahay na tinutukoy niya ay sako pa rin naman ng asyenda. Yun nga lang, medyo malayo na ito sa mansyon. Nasa 4 hanggang 5 minutong paglalakad pa. Nang makarating na kami roon, ay tumigil kami sa harapan. Napatingin ako sa harapan ng bahay. Makaluma ang bahay pero maganda pa rin. Elegante ang disenyo. Pre, parang mansyon din tong bahay na to ah. Mansyon din talaga to, kaso maliit lang. Hindi ko alam kung kaninong bahay to eh. Basta, kay Ma'am Sabel na lang tayo dumaldal. Hindi naman masungit yun eh. Pagbukas nila ng kinakalawang na gate, Mabuti naman pumayag kayo na tulungan niyo ako maglinis dito ngayon. Eh ma'am, sino naman po bang makakatanggi kay Doña Fatima? Bakit? Sinaktan na naman ba kayo ni Mama? Ay, hindi naman po. Wala naman po siyang ibang sinabi. Ito lang daw, tulungan ka daw namin. Ikaw, Rakim, ayos ka lang ba? Tahimik ka yata. Ho? Ayos lang po ako, ma'am. Bali ang gagawin lang naman natin, yung mga lumang gamit sa loob ilalabas na muna natin. Tapos, bukas ng umaga, ipapahakot ko na lang para itapon. Eh ma'am, hindi naman po sa pagiging chismoso ah. Pero ano po bang gagawin sa mansyon na ito? At bakit biglang pinalinis ni Doña Fatima? Kasi, dito ko na balak tumira. Sabi ko kasi sa kanya, bubukod na ako. Para naman, mas masanay ako sa buhay na mag-isa. Siyempre, hindi naman habang buhay na magkasama kaming dalawa. Kaya eto, sisimulan ko na ngayon. Ma'am, ang ganda po ng bahay na to, no? Kailan po ito tinayo? Parang kapanahunan pa yata ito ng Kastila eh. Ang totoo niyan, oo. Kapanahunan pa ng Kastila to. Bahay to ng ninuno namin. Sayang kung hindi magagamit, di ba? Kung sa bagay po, may tama po kayo. Saan? Sa utak? Ay, ma'am, marunong din pala kayo magbiro ah. Akala namin masama rin ang ugali ninyo eh. Uy, pre! Ay, Ayos lang naman. Mas gusto ko nga yung mga taong honest eh. At least, alam ko na ang tingin nyo kay Mama masama ang ugali. Hindi naman ako magagalit sa inyo kasi nagsasabi naman kayo ng totoo. Sinasabi niyo po bang maging kayo nasasamaan din ng ugali sa Donya? Oo naman. Ako ang anak kaya akong mas nakakakilala sa kanya. Pero tinitiis ko na lang. Kaming dalawa na lang naman kasi sa buhay Wala namang kinikilalang kamag-anak dahil lahat sila pera lang ang habol sa amin. Oh, tara na. Kilos na tayo. bandang 6:00 na kami nakapagsimula nun. Pagpatak ng 9:00, kalahati pa lang ng mansyon ang nalilinis namin. Kahit kasi hindi yun kasing laki ng mansyon ni Doña Fatima, hindi namin pwedeng ikaila na malaki rin talaga ang bahay na yon. Ang dami pang gamit na nakatambak. Kung sana nga mas marami kami, mas madali sana naming matatapos ang gawain na yon. Pagsapit ng 10:00, pansamantala kaming tumigil. Pagod na kami. Ang bibigat na ng mga inilalabas namin. Nagpaalam na muna si Ma'am Sabel sa amin. Dadala niya daw kami ng makakain. Nahihiya nga kami noon kasi pwede naman niyang iutos sa iba. Pero siya talaga ang kumilos. Sobrang layo talaga ng ugali ni Ma'am Sabel kay Doña Fatima no? Nagsisimula na nga akong mag-isip na baka ampon lang si Ma'am Sabel Kasi parang iba yung dugo ni Doña Fatima sa kanya. O di ba? Yan din ang iniisip ko Sabay kaming napatingin sa isang malaking aparador na nasa harapan namin. Nasa 2nd palapag na kami noon kaya problemado kami kung papaano namin ibababa ang aparador na yon. Paano natin ito ilalabas, pre? Ang laki niyan tapos 2 lang tayo.
Kung masira naman yan, baka magalit si Doña Fatima. Hindi na magagalit yun. Sabi naman ni Ma'am Sabel kanina, di ba? Lahat ng narito itatapon na. Parang antigo na yan eh. Itatapon ba talaga yan? Sunduin na lang natin. Tara, usog natin. Pumwesto kami sa magkabilaang parte. Pinwersa namin ang sarili namin. Pero kakaunting usog lang ang nagawa namin. Sumilip kami sa likod ng maramdamang parang may sumasabit kaya ang hirap iusog. Pero wala naman kaming nakita. Nang may usog na namin ng bahagya, meron kaming napansin na maliit na pintuan sa pader. Nagkatinginan kami ni Juan. Pareho kaming nabigla sa natuklasan namin. Tinutukan pa namin yun ng ilaw para lang malaman kung totoo bang pintuan yun. Nang makumpirma namin, nagmamadali naming binalik ang aparador sa dating pwesto nito. May lagusan yata doon, pre. Saan kaya papunta yun? Tanong natin kay Ma'am Sabel. Baka may alam siya. Wag. Hindi natin pwedeng ipaalam na nalaman natin yan. Bumaba na tayo bago pa niya tayo maabutan na nasa harap ng aparador na to. Bakit? Hindi ko alam. Baka mamaya may tinatago silang mahalagang bagay dyan. Tapos nalaman natin. Mapagbibintangan tayo kapag nawala yung kung anumang nililihim nila dyan. Tara, bilis. Umalis na tayo. Bumaba na lang kami sa sala, Kabanong. Umupo na lang muna kami sa hagdanan at nagkunwaring nagpapahinga lang. Mga ilang sandali lang, may daladala ng tray si Ma'am Sabel na may laman na pagkain. Ay, siya nga pala. Yung kwarto sa dulo sa taas. Huwag yun ang pakialaman. Mabigat kasi ang aparador eh. Sa iba ko nalang papabuhat. Antigo kasi yon. Baka mamaya masira. Masisi na naman kayo ni Mama. Ganun po ba? Mabuti na lang po hindi po namin ginalaw. Mukha kasing mamahalin. Naiba na ang usapan ng magkwento ng kung ano-ano si Ma'am Sabel. Habang nakakausap namin siya sa paraang parang pantay-pantay lang kami, unti-unti kong napapansin ang kabutihan ng kanyang kalooban. Inaamin ko noon na talagang maganda si Ma'am Sabel at kahit sino sigurong lalaki ay magkakagusto sa kanya. Pero masumanga ako sa taglay niyang kabaitan. Hanggang sa lumipas na nga ang mga araw. Mas napapadalas na ang pag-uusap naming dalawa. Kahit may mautusan naman siyang iba, ako ang tinatawag niya para lang pumunta sa bahay niya at dalhin ang kanyang kailangan. Dumaan ng ilang buwan, tuluyan na nga kaming naging malapit sa isa't isa. Wala siyang kaalam-alam na higit na sa pagkakaibigan ng turing ko sa kanya. Bagay na gusto ko sanang sabihin sa kanya. Pero dahil sa sobrang layo ng agwat ng buhay namin, nawawalan ako ng lakas ng loob na umamin sa kanya. Delikado ka dyan, pre. Kapag nalaman ni Doña Fatima yan, nako, mayayari ka talaga sa kanya. Hindi naman malalaman kung hindi mo sasabihin. Baliw ka ba? Madalas nga kayong magkasama, di ba? Lagi na rin kayong nag-uusap at nagpupunta ka rin lagi sa kabilang mansyon. Paano kung may makaalata sa'yo? Nag-iingat naman ako. Noong nakaraan nga magkasama kaming nanood ng movie sa kwarto niya. Wala namang ano? Magkasama kayo sa iisang kwarto? Ano, nakasarado pinto? Oo, nakasarado. Tapos? Anong tapos? Buwang ka ba? Walang nangyari? Pinagsasasabi mo. Malamang wala. Nanood nga lang kami. Tsaka, kaibigan lang din naman yata ang tingin niya sa akin. Ay nako, tanga ka na talaga. Hindi na ganun turing niya sa'yo. Sinong babae ang papapasukin ng isang lalaki sa kwarto niya kung kaibigan lang ang turing niya? Tapos kayong dalawa lang? Ano bang gusto mong paratingin? May gusto rin sa'yo si Ma'am Sabel. Hindi na ako nakapagsalita ng mga oras na yon, Kabanong. Bigla na lang nag-init ang buong mukha ko. Sobrang saya ko pero di ko magawang magdiwang. Iniisip ko kasi na baka nagkakamali lang ng inaakala si Juan. Kasi isa lang naman akong hampas lupa na umiibig sa langit. Kinagabihan, nagkaroon na ako ng lakas ng loob para sabihin kay Ma'am Sabel ang tunay kong nararamdaman. Nagpasama pa ako kay Juan. Kung tutuusin, bawal na kami sa loob ng asyenda kapag tapos na ang trabaho namin.
Pero nilabag ko ang kautusan na yon para lang makausap ang babaeng minamahal ko. Pre, handa ka na bang maging makapal ang mukha mo? Oo naman, handang-handa na ako. Hindi na ako magsasayang pa ng oras. Wala akong pakialam kung tatanggapin niya yung sasabihin ko o hindi. Ang mahalaga na lang sa akin malaman niya. Nang malapit na kami sa bahay ni Ma'am Sabel, napatingin kami nang makita naming pumasok si Mang Roa sa mansyon. Nagtaka kaming dalawa. Hindi naman kasi namin nakikita si Mang Roas doon kahit na kailan. Yun ang unang beses. Sa isip-isip namin, baka may gagawing kabastusan si Mang Rojas kay Ma'am Sabel. Sinundan namin siya roon. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman namin na may pagkamahilig din naman pala si Mang Rojas. Pumasok kami sa loob. Nakabukas ang pintuan sa sala kaya dali-dali kaming tumakbo pa loob. Marahang kaming umakyat sa hagdanan. Naririnig namin ang yabag ng paa ni Mang Rojas na nanggagaling sa pinakadulong silid. Sa kwarto kung saan naroon ang antigong aparador. Mang Rojas, anong ginagawa niyo rito? Nanlaki mga mata ni Mang Rojas. Hindi niya inakala na makikita namin siya sa ganoong kalagayan. Tumingin-tingin muna siya sa labas at saka sinarado ang pinto. Sandali, makinig kayo. Hindi to gaya ng naiisip nyo, ha? Wala akong masamang balak kay Ma'am Sabel. Wala rin akong balak na magnakaw. Kung ganon, bakit ka nandito? Wala yata si Ma'am Sabel dito sa bahay. Sinadya mo bang wala siya para makapasok ka? Mang Rojas, hindi ganyan na pagkakakilala ko sa iyo, ha? Baka sira ulo. Hindi ako masamang tao. Pakinggan niyo muna kasi ako. O sige, bilisan mo lang Mang Rojas. Kasi baka dumating na si Ma'am Sabel. Narinig ko, bukas pa ang pag-uwi niya. Kaya nga ako naglakas loob pumunta dito. Dahil dito. Sa aparador na yan? Pwede mo namang arborin kay Ma'am yan eh. Sira ulo. Hindi dahil sa aparador na yan. Ang tinutukoy ko ay yung nasa likod niyan. Teka, alam nyo rin? Rin? Ibig sabihin may alam rin kayo? Mang Rojas, kami naglinis dito. Kaya nalaman din namin yan nung nakaraan pa. Hindi nga pinatanggal ni Ma'am Sabel yan eh. Kasi, alam niya ang bagay na ito. Meron silang tinatago dito kaya hindi niya pinagalaw tong aparador. Anong tinatago? Kaya nga ako nandito para alamin eh. Matanong muna namin, saan mo naman nalaman to? Matagal na ako rito, Juan. Alam mo yan. At sa tagal ko na rito, ilang beses ko nang narinig sa mga naging kasabayan ko ang tungkol sa lagusan na ito. Pero dati, hindi ko lang talaga alam kung nasaan. Pero kahapon, nalaman ko. Meron ako nakitang libro sa basuran sa likod ng bodega. Burado na ang pamagat, pero may mga nakita ko mga imahe ng halimaw. Pero ang nakapukaw ng atensyon ko, yung pattern ng lagusan. Ang sabi sa pattern, nasa isang mansyon ng isang lagusan. Dalawa lang naman ang mansyon dito, kaya ito agad ang naisip ko. Anong gagawin mo ngayon? Papasok ka dyan? Oo, aalamin ko kung anong meron dito. Para saan pa taalamin mo? Baka mamaya mapaama ka pa. Matagal na ako nagdududa kung anong tinatago ni Doña Fatima at bakit parang hindi nauubos ang yaman niya. Tingin ko oras na para malaman ko kung ano yon. Mang Rojas, nilalagay mo lang sa peligro buhay niyo eh. Alam niyo naman kung anong kayang gawin ni Doña Fatima. Wala akong pakialam kung ikapahama ko pa ito. Ang mahalaga sa akin ay kung paano ko ibubunyag ang mga iligal na gawain ng Donya. Kung meron man, masyado na niyang pinagre-reinahan itong bayan natin. Nabigla kami ni Juan sa mga pinagsasabi niya. Hindi kasi namin inakala na may lihim din pala siyang galit kay Doña Fatima. Nung oras na yon, dahil na rin sa kuryosidad naming dalawa ni Juan, tinulungan namin si Mang Rojas na itulak ang aparador. Mga ilang sandali lang, nakita na rin namin ang pintuan. Ang kaso, may kandado pala yon. Nasaan ang mga pamalo rito? Dali! Samantalay na natin habang bukas pa ang uwi ni Sabel. Nagmamadaling kinuha ni Juan ang maso. Nang hampasin na ni Mang Rojas ang kandado, ay agad din naman itong nasira.
Mabilis na binuksan ni Mang Rojas ang pintuan. Pagtapat namin ng flashlight, nakita namin ang hagdanan pa ibaba. Nakita rin namin na may pindutan ng ilaw sa gilid. Kaya agad na rin namin binuksan yon para maliwanag. Mang Rojas, tama ba talaga itong gagawin natin? Maraming kababayan natin ang naghihirap na sa mababang pasahod ni Doña Fatima. Ngayon, ginagawa lang natin to para sa mga kababayan natin kaya walang mali rito. Kinakatakot ko lang, paano kapag may nakaalam nitong gagawin natin? May makakaalam nito kapag isa sa atin ang nagsalita. Tayong tatlo lang ang nakakaalam. Habang wala pa si Isabel, ligtas tayo. Tara, bumaba na tayo. Bilisan lang natin. Nagmamadali naming tinahak ang hagdan pababa. Mga 7 feet yata ang binaba namin saka namin narating ang hallway. Sa bawat pader, may mga lampara na nakadikit pero di naman nasisindihan. Buti na lang ay may ilaw na. Kung ano man ang malalaman natin dito, huwag nyo na munang ipapaalam sa iba. Tayo-tayo lang muna. Naintindihan nyo ba ako? Tumangot-tango na lang kami. Sa pagpapatuloy namin, napatigil kami nang may madaanan kaming pintuan na kulay itim. Walang kahit na anong disenyo ang pintuan. May kandado rin yon. Pinalo agad ni Mang Rojas ang kandado kaya nasira. Pagtulak namin ng pintuan, kinapakapapa ni Mang Rojas ang pindutan ng ilaw sa gilid. Nang magliwanag ay nakita namin doon ang iba't ibang larawan ng mga sinaunang tao. Base sa mga itsura nila, parang kapanahunan ng mga Kastila ang porma at ayos na muka. Mang Rojas, ano sa tingin niyo mga to? Hindi ko rin alam eh. Baka mga kamag-anak ko ang kanila. Hindi. Malabo. Tingnan nyo mga ilong ng mga nasa larawan. Ang tatangos ng ilong. Si Doña Fatima, pango. Pinoy na Pinoy ang ilong. Si Ma'am Isabel, matangos ang ilong kasi nagmana kay Don Fidel. Pero hindi katulad ng ilong ni Isabel ang ilong ng mga nasa larawan na yan. Palagay ko may mga kwento sa likod ng mga yan na malalaman pa lang natin. Tara, libutin pa natin. Sa paglilibot namin, nakita pa namin ang iba pang silid. Ang iba ay wala namang mga gamit sa loob. Pero ang pinakahuli naming nakita ay ang isang pintuan na kulay ginto. Malaki ang kandado na naroon kaya medyo napatagal kaming wasakin yon. Hindi kaya may makarinig sa atin sa taas? Mukhang wala naman. Nasa pinakailalim yata tayo ng lupa eh. Ayan, matatanggal na. Kaunting hampas pa ni Mang Rojas, natanggal na rin ang malaking kandado. Marahan niyang itinulak ang pinto. Nalanghap agad namin ang nakakasulasok na amoy. Ang amoy na kagayang-kagaya ng amoy na kumakalat sa buong asyenda kapag maulan. Nang paliwanagin na namin ang silid na yon, mas kinuwindang namin ang bumungad. Para kaming nasa morgue. May mga nakalatag na katawan sa mga lamesang nakahilera. At ang nakapukaw sa amin ng atensyon ay ang isang namumukod tanging nasa gitna. Isang bangkay ng matandang lalaki na hindi inaagnas at nakalagay pa sa malaking aquarium. Mga patay ba to? Pero tingnan nyo, hindi naman sila inaagnas. Bakit ganito? Hindi naman mga tao ang nandito. Hindi mga tao? Anong ibig niyo sabihin, Mang Rojas? Naglakad kami palapit. Isa-isa kong tiningnan ang mga katawan ng mga nakahiga sa mahahabang lamesa. Nang makita namin ang malapitan ng mukha nila, doon na namin nakumpirma na hindi nga talaga tao ang mga naroroon. Iba ang hugis ng kanilang mukha. Iba rin ang anyo. Mahaba at makakapal ang kuko. Pero nang marating namin ang nasa aquarium, tingin namin ay yun mismo ang kanilang pinuno. Iba kasi ang suot. Magara, mukhang mamahalin. Marami ding alahas sa katawan. Teka, ibig ba nitong sabihin, aswang si Doña Fatima at si Ma'am Isabel? Parang ang labo. Kung aswang sila, bakit kumakain sila ng mga kontra sa aswang? Ngayon, naiintindihan ko na. Ang alin, Mang Rojas? Naiintindihan ko na kung bakit ayaw noon ni Doña Fatima na pag-usapan ng mga aswang. Ito palang tinatago nila.
Pero sa tingin mo, Mang Rojas, aswang ba sila o hindi? Hindi sila aswang. Hindi aswang ang mag-ina. Ano to mga to? Baka mamaya kamag-anak nila mga to. Totoo pala ang maalamat na kwento ng matatanda noon. Na ano? Ito naman si Mang Rojas pabitin pa eh. Baka mamaya may makaalam na nandito tayo. Ang alamat na kwento noon dito sa Romblon. May isang angkan na mga aswang na siyang naghahari-harian noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. At itong mga aswang na ito, may pinagkakatiwalaan silang isang angkan ng mga tao. Parang magkaibigan yata ang dalawang angkan. Angkan ng tao at angkan ng aswang. Ang pagkakaalam ko pa, pagtapos ng gera, bigla na lang nawala ang mga aswang. Ang sabi ng iba, napatay na raw ng mga antingero. Pero wala namang nakapagpatunay. Pero mga magulang ko, hinala nila na itinago sila ng kaibigang angkan ng mga aswang. At hindi ko alam na ang angkan pala na yon ay ang angkan ni Doña Fatima. Sinasabi niyong itong mga aswang at ang pamilya nila Doña Fatima magkakaibigan? Iyon ang pagkakaunawa ko. Nakita niyo naman, di ba? Nandito ang mga katawan ng mga aswang. Pero bakit hindi sila inaagnas? Ganun ba talaga kapag aswang? Lahat ng may buhay sa mundong ito ay nabubulok o naaagnas balang araw. Pero itong mga nasa harapan natin, hindi sila maaagnas dahil malamang sa malamang, buhay pa ang mga ito. Nang sabihin niyo ni Mang Rojas ay agad na dumaloy ang kilabot sa buong sistema namin ni Juan. Bigla kong nilamig. Naramdaman ko na lang ang pagtatayuan ng mga balahibo ko. Kung buhay pa pala ang mga to, anong ginagawa natin dito? Huwag kayong mag-alala. Mukha namang hindi sila babangon. Kasi kung nakakabangon ng mga yan, di dapat matagal na nilang ginawa. Tingin ko, may nangyari sa kanila kaya matagal silang nakatulog. Kapag nagising ang mga yan, baka malagay sa kapahamakan ng mga tao. Kaya dapat umalis na tayo rito. Baka mamaya tayo pa maging dahilan kung bakit sila bumangon. Ngayon alam ko na kung saan nakalagay ang aswang na to. May sasakutuparang ko na rin ang matagal ko nang pinapangarap. May sinasabi ba kayo, Mang Rojas? Ha? Wala. Binabasa ko lang itong mga pangalan. Nang tingnan namin ang pangalan ng aswang na nasa malaking aquarium, ay nabasa namin doon ang pangalang Lakay. Siya lang ang nag-iisang may pangalan. Ang iba, wala na. Mang Rojas, umalis na tayo dito. Kinakabahan na ako dito Talagang aalis na tayo rito. Lalabas na sana kami ng silid na yon nang mapansin naman namin ang isa pang pintuan sa dulong bahagi ng kwarto. Lumapit kami roon. Malakas ang kutob namin na ang pintuang yon ay maaaring papunta pa sa isang lagusan. Pero hindi na kami nagtangkapang buksan yon. Mas inuna na lang naming umalis doon. Nakabalik naman kami sa mansyon. Walang nakakita sa amin. Kaya dali-dali na naming binalik ang aparador. Ang pinakababahala na lang namin ay kung sakaling mapansin na wasak ang mga kandado. Basta, walang nangyari Wala tayong nakita. Wala tayong nalaman at higit sa lahat, walang aswang. Hindi pwedeng malaman na mag-ina na nanggaling tayo ron. Naintindihan niyo ba ako? Oo naman. Ayaw din naman naming mapahamak, no? Dapat ganun din kayo. Huwag din kayo maingay. Ay bakit? Nagdududa ka ba sa akin? Hindi naman Gusto ko lang sabihin na dapat protektahan nyo rin kami. Kasi kami, poprotektahan ka namin. Kaya di namin to ipapaalam. Makakaasa kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Tumango na lamang kami nung mga sandaling yon at agad din kaming umalis sa mansyon. Palihim kaming nakaalis ng asyenda. Laking pasasalamat na lang talaga namin nang walang nakakita sa ginawa namin. Tumambay na muna kami sa bahay ko. Tulala lang kaming dalawa ni Juan. Hindi namin inakala na ang plano lang sana na magtatapat ako ng nararamdaman ko ay nauwi sa kababalaghan at misteryo. Anong plano mo ngayon? Plano? Oo,
Sasabihin mo pa rin ba kay Ma'am Sabel ang nararamdaman mo? Kahit na alam mo na ngayon na may maitim pala silang lihim? Oo naman. Sasabihin ko pa rin sa kanya. Hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya sa kabila ng mga nalaman natin eh. At isa pa, wala pa rin tayong alam kung ano ang saloobin ni Ma'am Sabel sa bagay na yon. Kung sa bagay. Pero pre, ingat ka ha. Kapag pareho kayo ng nararamdaman ni Ma'am Sabel, yun na yung hudyat na nakadikit na ang buhay mo sa pamilya nila. Oo, naisip ko na nga rin yan eh. At pinag-ahandaan ko na rin kung ano man ang pwedeng mangyari sa akin. Pero pre, may iba tayo. Hindi ka ba nagdududa kay Mang Rojas? Nagdududa? Bakit naman ako magdududa? Ikaw, nagdududa ka ba? Matagal na kayo magkakilala, di ba? Yung pagpasok pa lang niya sa mansyon, nakakapagduda na eh. Kasi biruin mo pagpasok niya, alam niya kagad kung nasaan yung lagusan. Alam agad niya na nasa likod ng aparador. Ibig sabihin pre, matagal na niyang alam. O baka ilang araw na niyang alam na may lagusan doon. Oo nga no. At saka, kung iisipin mo napakarami niyang alam sa mga aswang. Samantalang dati nung bago pa lang ako dito, sinasabi niya sa akin na hindi naman totoo ang mga aswang. O sige, sabihin na natin yung mga magulang niya may mga nalalaman talaga sa mga aswang-aswang na yan. Pero kakaiba yung impormasyon na hawak niya eh. Pati pagkakaibigan ng dalawang angkan, alam niya. Panahon pa ng Kastila yun, di ba? Tapos sabi niya, mga magulang niya raw. Umabot ba magulang niya sa panahon ng Kastila? Nasa 50 pa lang si Mang Rojas eh. Kamamatay lang ng nanay niya nung nakaraang taon, 80 years old. Panahon ng Kastila, baka hindi pa buhay yung nanay o yung tatay niya nun, pre. Kaya sa tingin ko, nagsisinungaling si Mang Rojas sa atin. Bakit naman niya gagawin yun? Yun na nga ang tanong. Bakit siya magsisinungaling sa atin? Anong tinatago niya? At anong meron sa mga aswang na yon? Bakit siya parang sobrang interesado? Ano bang pagkakakilala mo sa kanya bukod sa siya ang pinuno ng mga manggagawa? Wala na. Yun lang. Wala rin naman akong alam sa pinanggalingan niya. Iniiwasan niyang pag-usapan yun eh. Pati tungkol sa pamilya niya, wala siyang sinasabi. Nagulat nga ako kanina na nagsabi siya na may alam ang mga magulang niya sa mga aswang. Samantalang noon, pangalan ng nanay at tatay niya, hindi niya masabi. Oo nga, nakakapagduda nga no. Parang bigla tuloy ako nagkaroon ng pagkailang sa kanya. Ito lang ang gagawin natin pre Huwag na muna natin pagkatiwalaan si Mang Rojas hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang totoo niyang pakay. Napabuntong hininga na lamang kami pareho. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil sa tilaok ng mga manok, kundi dahil sa malalakas na katok sa pintuan ko. Nakaramdam pa ako ng inis dahil wala pa akong maayos na tulog gawa ng mga nangyari nung gabi. Bumangon ako. Pagbukas ko ng pintuan, mumurahin ko sana ang nasa labas. Pero nakita ko ang mga tauhan ni Doña Fatima. Bigla akong dinakma ng isa. Tinatanong ko sila kung anong kasalanan ko. Pero bigla na lang nila akong nilagyan ng itim na tela sa ulo. Sigaw ako ng sigaw ng saklolo. Pero walang tumutulong sa akin kahit na maraming nakakakita sa nangyayari. Naramdaman ko na lang na isinakay na ako sa isang sasakyan. Nang tangkain kong pumalag sa kanila, bigla na lang akong sinikmuraan kaya napatigil na din ako. Kabadong-kabado na ako noon kasi ang tumatakbo sa utak ko ay baka paslangin na nila ako, kabanong. Makalipas lang ang halos 15 minutong biyahe, inilabas nila ulit ako sa sasakyan. Kinaladkad hanggang sa itulak na nila ako. Sumubsob ako sa lupa. Tinanggal nila ang itim na tela sa ulo ko. Dito ay nakita ko na si Doña Fatima. Nasaan ako? Doña Fatima, anong nangyayari? Bakit niyo ako dinala dito? Hindi pamilyar ang lugar sa akin. Basta malaking bahay din yon at may malawak na hardin. Hindi na mahalaga kung nasaan ka. Ang mahalaga ngayon ay kung saan ka pupulutin pagkatapos nito. Hinilan nila ako ulit at sa pilitang itinayo. 2 lalaki ang kumapit sa braso ko.
isang malakas na sampal ang natamo ko. Nagulat ako sa lakas ng sampal ni Doña Fatima at sumabit pa ang singsing niya sa pisngi ko kaya nasugatan agad ako. Ano kasalanan ko, Doña Fatima? Bakit niyo ginagawa to sa akin? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Ho? Ang alin ho? Inuuto mo ang anak ko para makakuha ng yaman. Nililigawan mo ang anak ko at inilihim mo yon sa akin. Nililigawan? Hindi ho totoo yan. Huwag ka lang magsinungaling. Sinabi na sa akin ni Isabel kagabi na kung pwede kanyang hayaan na manligaw. Kaya pala lagi kanyang inuutusan para lagi kang naroon sa bahay niya. Anong ginawa mo sa anak ko? Ginayuma mo? Para ano? Para kumuha ng yaman at maging kagaya namin? Ang kapal din naman pala ng pagmumukha mo! Oo na. Aaminin ko na gusto ko si Isabel. Pero hindi para kumuha ng yaman sa inyo. Wala akong pakialam kung anong meron kayo. Ang tanging gusto ko lang naman si Isabel. Wala nang iba. At sinong may sabi na pwede mong gustuhin ang anak ko? Isa ka lang hampas lupa! Matagal ko nang sinabi sa lahat na walang sino mang mababa ang pwedeng lumapit kay Isabel. Bakit ba ang baba ng tingin nyo sa mahihirap? Bakit ba ganyan kayo sa mga tao? Tao rin naman kayo Mahirap bang pahalagaan ang buhay ng iba? At bakit napakadali lang para sa inyong manakit, manghamak at mangutya? Huwag mo na akong dramahan. Para sa akin, ang mga kagaya mo ay anay ng lipunan. Mga linta. Didikit kung saan may mahihigop na dugo. Hindi ko hahayaan na gawin mo yon sa anak ko. Buka lang nararamdaman ko para kay Isabel. Mabuti ang intensyon ko sa kanya. Wala akong pakialam sa intensyon mo! Kung wala kang kayamanan na kagaya ng sa amin, wala kang karapatang magmahal ng kagaya ng anak ko. Naintindihan mo ba ka? Sana lang talaga madala nyo sa hukay ang yaman ninyo. Sana mailigtas kayo ng yaman nyo sa lahat ng paparating na kapahamakan. Anong sabi mo? Sa puntong ito, nakita kong nanlisik ang mga mata niya sa akin. Galit na siya. Sinenyisan niya na ang mga tauhan niya. Ilang sandali lang, pinagsisisi pa at pinagsusuntok niya ako. Noong mga sandaling yun, kabanong ramdam ko nang yun na ang huling sandali ko sa mundo. Base sa ginagawa ng mga tauhan niya, wala silang balak na buhayin ako. Sinadya lang talaga nilang unti-untiin ako para mas maramdaman ko ang paghihirap. Makalipas lang ang 5 minuto, hindi na ako makagalaw. Lupaypay na ang katawan ko at malayang tumatama sa mukha ko ang mga kamao nila. Madilim na ang paningin ko at ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mga boses nilang hindi ko na maintindihan. Naramdaman ko na lang na binubuhat nila ako. Hinagis nila ako sa kung saan. Hindi ko alam kung anong lugar. Pero naramdaman ko pa ang mga tumutusok na bagay sa katawan ko nang bumagsak ako. Parang maninipis na sanga. Nung oras na yon, kabanong, nawalan na ako ng pag-asang mabuhay pa. Humihinga pa ako noon. Sinusubukan kong sumigaw pero wala akong mailabas na boses. Hanggang sa hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Paggising ko, nasa loob na ako ng isang bahay na yari sa kawayan. Agad akong nakabangon. Kita ko pa ang mga galos ko sa katawan. Nakakapako pa ang mga pamamaga sa mata ko at pisngi. Pati na rin ang mga bukol sa katawan ko at ulo. Pero ang pinagtataka ko, parang wala na akong maramdamang sakit. Walang kirot, walang hapdi. Teka, bakit parang wala akong maramdaman? Nasa langit na ba ako? Patay na ba ako? Hindi, buhay pa ako Pero bakit manhid ang katawan ko? Dapat hindi ako nakakabangon. Dapat wala ka pa sa langit. Buhay ka pa. Hindi pa tapos ang mission mo rito sa lupa kaya hindi ka pa kukunin. Teka, sino ka naman? Ako si Hugo, isang antingero. Ako ang nakapulot sa iyo sa bangin. Tiningnan ko siya na maigi. Putol ang kaliwang braso niya. Marami din siyang peklat sa kaliwang muka. Napaisip agad ako kung ano ba ang nangyari sa kanya. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin pero nagtataka ka kung bakit wala kang nararamdaman. Oo Ano bang nangyari?
Ang singsing na suot mo, yan ang nagligtas sa'yo. Napatingin ako sa palasingsingan ko. Nakita ko ang kulay pilak na singsing na wala man lang disenyo. Napaisip ako kung ano ang sinasabi niya. Naguguluhan pa ang utak ko. Ano bang meron sa singsing na ito? Ang singsing na yan ay isang anting-anting na kung saan pagkakalubang ka ng pambirang talino at lakas para magawa mga hindi pangkaraniwang bagay. Kagaya na lamang ng pagpaslang sa mga aswang. Ang tawag sa mga gumagamit ng ganyan ay antingero. Antingero? Teka, may nagbanggit na sa akin yan Si Mang Rojas, alam niya yan. Yung nakasuot sa'yo ay gumagala lang sa kaliwang kamay at sa palasingsingan. Kaya nasa kaliwa para mas malapit sa puso ng tao. Binigay ko yan sa'yo dahil ikaw ang nararapat. Ha? Anong ako nararapat? Ikaw lang naman ay may pinakabukal na puso na maaaring gumamit nito. Bakit hindi ikaw ang gumamit? Di ba ikaw lang naman itong antingero? Sa kaliwang palasingsingan, sa kaliwang kamay ang ginagamit. May nakita ka bang kaliwang kamay sa akin? Buong braso ko nga wala Sa sinabi niyang yon, ay saka lamang ako natigilan. Napatingin din ako sa kaliwang braso niya na hindi ko rin naman nakita kasi wala naman talaga. Sa kuryosidad ko, hindi ko na napigilang hindi magtanong sa kanya. Ano bang nangyari sa braso mo at bakit nawala? Nakipaglaban ako noon sa mababangis na aswang. Natalo ko sila pero ang kapalit, itong kaliwang braso ko. Kinailangan putulin dahil yung kamay ko, nalagyan nila ng lason. Kung hindi puputulin, kakalat sa buo kong katawan. Ang lala pala ng nangyari sa'yo, no? Pero nagugulan pa rin ako sa sinabi mo Paanong ako nararapat? Wala naman akong kaalam-alam sa mga ganyang bagay. Kasi ikaw lang naman ang may bukal na kalooban na nakita ko. Lahat ng sinubukan ko puro siraulo. At higit sa lahat, nang ilagay ko sa daliri mo ang singsing na yan, ay hindi ako nahirapan. Ibig sabihin, ikaw talaga ang nararapat dyan. Wala nga akong alam sa sa pag-ano ng aswang. At sa sino ka ba talaga? Bakit parang alam mo na may alam ako sa aswang? Nakita kita nung tinapon ka ng mga tauhan ni Doña Fatima. Kilala mo si Doña Fatima? Paano mo siya nakilala? Kilala ko si Doña Fatima dahil dati na ako nagtrabaho sa kanya. Pero nalaman kong may tinatago siya. Hawak niya ang pinakamalakas na aswang sa buong Romblon. Hawak niya ang pinakamalakas na aswang sa buong Romblon. Isang sinaulang aswang na matagal nang nakahimlay. Mula nang malaman ko na siya ang nagtatago sa aswang na yon at sa angkan nito, kumalas ako bilang tauhan niya. Sinubukan kong manmanan si Doña Fatima para malaman kung nasaan ang katawan ng mga aswang. Pero wala ko napala kahit maraming taon na nakalipas. Kaya ako naisip na baka may nalalaman ka dahil sa ginawa nila sa'yo. Kilala ko si Doña Fatima. Hindi niya gagalawin ang isang tao kung hindi makakaabala sa daraanan niya. Ang totoo niyan, hindi tungkol sa aswang kaya nila ako binugbog. Tungkol ito sa pagkagusto ko sa anak niya. Pero totoong may nalalaman talaga ako tungkol sa mga aswang na itinatago niya. Bakit? Alam mo na rin kung nasaan? Oo. Sa katunayan, kagabi ko lang din nalaman. Nalaman namin ng kaibigan ko at ng isa pang matanda. Sa bahay ng anak niya, naroon. Merong basement doon kung saan nakatago ang katawan ng mga aswang. Meron din kaming nakita doon na namumukod tangin na nakasuot ng magarang damit. Maraming alahas at ang pangalan niya ay Lakay. Nakita naming nakasulat doon sa ibaba ng aquarium. Kailangan mong patayin ang aswang na yon. Hindi yun maaaring mabuhay ulit. Kapag nagkataon, malalagay sa panganib ang buong probinsya. Mauulit ang nakaraan. Baka sa panahon na ito masakop na nila ang buong Romblon. Pero tingin ko wala namang balak sila Doña Fatima na buhayin ng mga aswang na yun Kasi kung meron, bakit hindi pa noon?
Hindi tayo nakakasiguro. Baka may hinihintay lang silang panahon. Kaya naman ikaw, nasa iyo na ang anting-anting ng dating nakilalang antingero na si Samuel. Gamitin mo yan para mapigil ang kasamaan ng mga aswang. Wala akong alam dyan eh. Hindi ko nga maipagtanggol ang sarili ko tapos pipigilan ko pa yung aswang. Hirap na hirap nga akong pigilan utot ko. Tapos aswang pa pipigilan ko. Malakas ka na ulit. Pinagaling ka na ng anting-anting. Pwede ka nang bumalik doon. At doon ka na rin magdesisyon kung papatusin ang sinasabi ko. Basta, ito lang ang tatandaan mo. Sa oras na may gusto kang iligtas o ipagtanggol laban sa kasamaan, magagamit mo ang singsing. Ikaw na ang tagapangalaga niyan. Paano ko naman magagamit to? Siya ang kusang tutulong sa'yo. Ha? Gulong-gulo ang utak ko ng mga sandaling yon, Kabanong. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang bilis ng mga pangyayari. Nabugbog ako, nagising, at biglang ako na agad ang parang magiging tagapagligtas gamit ang singsing. Na hindi ko naman alam kung gumagana talaga. Basta parang naniwala na lang ako agad sa lalaking walang kaliwang braso na ang pangalan ay Hugo. Bago ko umalis sa lugar ni Hugo, binigyan niya ako ng langis na pamahid sa mga sugat ko para mas madali itong maghilom. Nagpasalamat ako sa kanya. Tumango lang siya sa akin. Hindi niya ako pinilit sa gusto niyang mangyari. Pero parang may parte ng utak ko na gusto ring gampanan ng pagpigil sa mga sinasabi niyang aswang. Una ako nakabalik sa bahay. Nagpalit ako ng damit kasi puro bahid ng dugo. Paglabas ko ng bahay, sinalubong agad ako ni Mr. Long. Isa siya sa mga taong nag-aalala sa kapakanan ko. Nakaabot na rin kasi sa kanya ang nangyari sa akin. Nako! Anong nangyari sa iyo, Moka? Bakit dami mo sugat? Bakit dami mo pasa? Totoo ba akin din kanina? Ikaw kuha tauhan ng Donya? Sila ba gawa nito sa iyo? Gusto mo sumong natin sa pulis? Ano? Huwag na po, Mr. Long. Ayoko na po kayo madamay. Maayos na po yung lagay ko ngayon. Ikaw ayos? Tignan mo nga sa sarili mo. Ikaw dami sugat. Paano yan maging maayos? Huwag na po kayo mag-alala. Ayos na po ako. Kumalma na po kayo. Pero ikaw meron dapat na malaman. Ano po yun? Si Juan, kanina kuha di tauhan ng Donya. Ang sabi mga tao dito, dala siya sa asyenda. Kasi si Juan, siya galit sa gawa sa iyo mga lalaki. Minula niya ang Donya. Kaya yun, siya kinuha ng Donya. Nako, kung kaya mo, ikaw punta doon, bawi mo si Juan. Kasi baka ano mangyari, masama sa kanya. Sige po, maraming salamat po at pinaalam niyo sa akin. Pupunta ko kagad siya. Wala akong sinayang na oras. Tumakbo agad ako ng mabilis. Laking pagtataka ko nang parang wala na akong nararamdaman na kahit na anong kirot sa buong katawan. Parang ang bilis ding naghilom ng mga sugat ko. Ang mga natitira na lamang ay ang mga pasa at kaunting maga sa kilay ko. Nang makarating ako sa asyenda, hinarang ako ng mga nagbabantay. Meron pang tumutok sa akin ng baril. Pero hindi ko inaasahan ang ginawa ko. Parang kusang kumilos ang katawan ko. Kaya agad kong naagaw ang mga baril nila. Kinagulat din nila ang ginawa ko. Parang sa mga tingin nila, hindi sila makapaniwala na magagawa yon ng isang kagaya ko. Hindi ko gustong saktan kayo kasi alam kong ginagawa nyo lang ang trabaho nyo. Pero magmula ngayon, mag-isip-isip na kayo. Maling taong pinagsisilbihan ninyo. Nagulat sila sa mga sinabi ko. Kahit ako rin ay hindi ko rin maintindihan kung bakit parang ang yabang at ang tapang ko. Napatingin na rin ako sa suot-suot kong singsing. Noong mga sandaling yon, hinayaan ko na lang kung ano ang mangyayari sa akin. Parang naniwala na rin din ako sa sinabi ni Hugo. Nang makarating na ako sa harapan ng mansyon, 5 lalaki ang pumigil sa akin. Pero pinagsasasapa ko lang ang mukha nila. Bumulagta ang mga yon, kaya agad akong nakapasok. Diretso lang ako sa loob.
At sa bandang hardin, nakita kong naroon si Juan. Nakaluhod habang nakatali ang kamay sa likuran nito. Sa harapan niya ay si Doña Fatima. Pagkalapit ko, nanlalaki ang mga mata ng Doña. Hindi siya makapaniwala na buhay ako. Para siyang nakakita ng patay na bumangon sa hukay. Huwag niyong pahirapan ang kaibigan ko. Pakawalan niyo siya. Bakit ka nandito? Paano ako nabuhay? At parang wala lang nangyari? Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang alam ko lang ay isang malaking kasalanan ng ginawa niyo sa akin at sa ginagawa niyo kay Juan. Napadako ang tingin ko kay Juan. Dumudugo na ang labi niya at may mga pamumula na rin sa kaliwang pisngi niya. Nakaramdam na ako ng galit sa mga oras na yon. Hindi ko matanggap na pati si Juan ay pinahihirapan nila. Nagalit siya nang sabihin kong wala siyang kwentang tao dahil sa ginawa niya sa'yo. Kasi totoo naman wala siyang kwentang tao. Malas si Ma'am Sabel na siya ang naging ina niya. Oh, subukan yung galawin ng kaibigan ko. Bakit? Anong magagawa mo? Porke nakaligtas kay akala mo may binatbat ka na? Nakikita mo ba ang mga tao ko? Malalaki ang katawan nila. Hindi ka ba nagtataka, Doña Fatima? Sa dami ng tao mong nakakalat sa asyenda at dito sa mansyon, nagawa ko makapasok ng mag-isa lang rito? Muling namilog ang mga mata niya nang mapagtanto ang sinasabi ko. Maya-maya lang, sinenyisan niya ang mga tao niya para pagtulungan ako. Pero madali kong nailaga ng mga yon na parabang biyasa ako sa suntukan. Kahit na anong gawin nila, hindi nila ako magawang tamaan. Sa halip, sila pa ang nakasalo ng mga malalakas kong suntok. Sa isang iglap lang, nakabulagta na ang mga tauhan ng Donya. Pre, ikaw ba yan? Paano mo nagawa yon? Anong klaseng tao ka? Magmula ngayon, hindi mo na ako masasaktan. Pati ang mga taong malalapit sa akin. Naintindihan mo? Napapikit na lamang si Doña Fatima nang lapitan ko siya. Agad ko namang kinaligan ng pagkakatali ni Juan. Aalis na sana kami nang biglang makarinig kami ng malalakas na sigaw na parabang mula yun sa mga halimaw. Ang mga sigaw ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nagkatinginan kami ni Juan. Si Doña Fatima naman ay nawiwindang rin sa kanyang naririnig. Doña Fatima, kasalanan niyo kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan ngayon Ang mga aswang na matagal mong itinatago ay buhay na. Binuhay niyo. Hindi! Hindi ito maaari. Hindi kami ang bumuhay sa kanila. Kahit na kailan ay wala kaming balak na mabuhay sila. Mapanganib sila. Kaya hindi namin sila hahayaang mabuhay ulit. May sumasabotahe sa akin. Hindi ito maaari. Parang nababaliw na si Doña Fatima noong mga sandaling yon. Agad itong pumasok sa loob ng mansyon. Ang unang pumasok sa isipan ko ay si Isabel. Habang naririnig namin ang mga humihiyaw na aswang sa ilalim ng lupa, mabilis kaming umalis ni Juan doon. Nagmamadali naming tinungo ang kinaroroonan ng isa pang mansyon. Nang dumating kami roon, inabutan namin si Isabel na kaharap na si Mang Rojas. Umiiyak si Isabel, habang si Mang Rojas naman ay parang tuwang-tuwa pa sa mga nangyayari. Anong ginagawa mo sa kanya, Mang Rojas? Wala naman akong ginagawa sa kanya Bigla-bigla na lamang tumakbo si Mang Rojas palabas ng mansyon. Hindi ko na siya inabol at mas inuna ko na lang na asikasuhin si Isabel. Iyak siya ng iyak. Nanginginig ang mga kamay niya sa sobrang takot. Isabel, sabihin mo sa akin, ano ba talaga nangyari? Bakit naririnig na namin ng mga aswang? Sino ang bumuhay sa kanila? Si Mang Rojas. Siya ang bumuhay sa kanila. Binuhay niya ang mga aswang gamit ang dugo ng kabayo at ng tao. Hindi pangkaraniwan si Mang Rojas. Itinago niya ang tunay niyang katauhan para lang malaman kung nasaan ang mga aswang. Isa siyang albularyo at ang angkan niya ang dating kaibigan ng mga aswang. Teka, naguguluhan ako. Ano ba talaga ang totoo? Sinabi niya sa amin na ang kanyo ang kaibigan ng mga aswang. Hindi totoo yan. Ang totoo, ang angkan niya ang dating nangangalaga ng mga aswang. Yun ang totoo. Pero bakit nasa inyong katawan ng mga aswang kung hindi kayo ang kaibigan ng mga aswang?
Ang angkan ni Papa ang nakatagpo noon sa katawan ng mga aswang na akala nila wala ng buhay. Kinuha nila yun at binalak na ibaon na ng sana sa lupa. Pero habang nandito sila sa asyenda, napapansin ng angkan namin na parang biglang dumarating ang biyaya sa amin. Mula noon, pinaniwalaan na ng mga kaangkan namin na ang katawan ng mga aswang ay nakakapagdala ng swerte lalo na sa negosyo. E di hindi pala totoo na ang mga kaangkan ninyo ay kagalit ninyo. Hindi totoo yun. Kasi hanggang ngayon, lahat ng miyembro ng angkan namin ay nakikinabang. Ang tanging pagkakamali lang namin, masyado kaming nasilaw sa swerte na dala ng mga aswang na yan. Kung matagal na sana naming sinunog ang mga katawan nila, sana wala ng aswang na mabubuhay at lilitaw ngayon. Si Mang Roas pala talaga ang kalaban dito. Yaman lang talaga ang gusto ng mama ko. Wala siyang balak na buhayin ng mga aswang. Kaya lang niya yun tinatago sa mahabang panahon dahil sa yaman. Rakim, sorry. Alam ko ang ginawa sa iyo ni Mama. Alam kong walang kapatawaran yon. Kaya ako nang humihingi ng tawad sa iyo. Saka na natin pag-usapan ng bagay na yon. Ang dapat nating unahin ngayon ay kung paano ka makakaligtas. Mukhang palabas na ang mga aswang. Sigurado akong kapag nalaman nilang anak ka ni Doña Fatima, isa ka sa uunahin nila. Pero huwag ka mag-alala. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi ko alam kung paano ko sila lalabanan pero nasisiguro kong magagawa kong protektahan ka ngayong gabi. Maniwala ka sa kanya, Ma'am Sabil. Nakapasok yan na mag-isa dito sa asyenda. Kahit na yung mga nagbabantay may mga baril. Binalandran niya lang yung mga tauhan ng mama mo eh. Ha? Totoo ba yun, Rakim? Saka na ako magpapaliwanag sa bagay na yan. Sa ngayon, kailangan na muna nating umalis dito. Nararamdaman ko, papalabas na sila sa basement. At may narinig nga silang isang malakas na kalabog. Tara na! Nandiyan na sila! Sumunod na kayo sa akin! Maingat kaming lumabas ng mansyon ni Isabel. Pero nasa bakuran pa lang kami, narinig na naming nasa sala na agad ang mga aswang. Mabilis ko silang hinila papunta sa likuran ng halamanan. Nagtago na muna kami. Kailangan ko kasi munang malaman kung gaano sila karami. At kung papaano ko sila haharapin. Habang nakatago kami roon, nasipat ko ng tingin ng matandang lalaki. Ang lalaking nakasuot ng kakaibang damit at maraming alahas sa katawan. Lumilungon-lingon pa yun sa paligid. Ngayong nakabangon na tayo ulit sa matagal na pagkakahimlay, sisimulan na nating bawin ulit ang bayan na ito. Sisimulan na natin ulit ang kinin ng buong Romblon. At sisimulan natin yon sa lugar na ito. Pagbabayarin natin ang mga taong nagkulong sa atin sa mahabang panahon. Kahit na alam kong kaya ko naman silang harapin, hindi pa rin ako nakaiwas na makaramdam ng kaba. Maya-maya pa, nakita na lang naming umalis na rin sila. Sinuguro ka na munang wala ng aswang na naiwan. Dahan-dahan lang, baka marinig nila tayo. Saan tayo pupunta ngayon? Kailangan nating maitakas si Isabel. Kailangan natin siyang ilayo dito. Pero ang mama... Nasa loob siya ng mansyon niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kailangan na nating mauna. Kapag nakalabas ka na, saka na ako babalik dito. Ha? Bakit babalik ka pa? Buwang ka na ba? Nakita mo nang ang daming aswang dito na nagkalat ngayon eh. Gagabayan ako ng singsing na ito. Ma'am Sabel, engaged na kayo? Ha? Buang, itong singsing na ito ang dahilan kung bakit malakas ako. Isa itong anting-anting. Hindi ako pababayaan ito. Pinagkakaluban ako nito ng lakas. Gagawin ko ang nararapat. Kakalabanin ko mga aswang. Sigurado ka na ba sa sinasabi mo? Hindi ko alam. Pero ang sinisigaw ng puso ko ngayon ay kailangan ako ng sanlibutan. Ha? Ikaw pa ba yan? Hindi na ako sumagot sa sinabi ng kaibigan ko, Kabanong. Sumilip na muna ako sa labas. Wala naman ako nakitang aswang kaya nagmamadali na kaming naglakad. Maya-maya pa, narinig na namin ang mga putukan sa buong asyenda. Nagsisimula ng makipagpatayan ng mga tao ni Doña Fatima sa mga aswang. Sabel, saan ang daan? Sa kaliwa, tapos diretsuin na lang natin. Papunta na sana kami doon nang biglang may nakasalubong kaming 3 aswang.
Naamoy na agad namin ang umaalingasaw nilang amoy. Nagkatinginan sila, para bang nag-uusap ang mga yon base sa mga tingin. Pre, ikaw nang bahala rito kay Isabel. Ako nang bahala sa 3 mokong na to. Ayaw mo ba talaga yan? Mag-iingat ka, Rakim. Paglapit ng 3 aswang sa akin, nakatalon ako na mataas. Bumagsak ako sa likuran nila. Nang mahawakan ko ang isa, ay malakas ko itong binalibag sa gilid. Nailagan ko ang kalmot ng isang aswang. Nagawa ko siyang suntukin sa tagiliran habang nakayuko ako. Maging sila Isabel at Juan ay narinig ang paglagutok ng buto ng aswang. Pagtingin ko naman sa isa pang aswang, nakakapit na yon sa isa kong braso. Hindi ko yung pinalagpas. Sinuntok ko yun ng malakas sa muka na naging dahilan para bumagsak agad ito. Pinagsusuntok ko ulit ng marami hanggang sa hindi na yun gumagalaw. Ang 2 aswang naman sa gilid, bumangon at muling umatake sa akin. Wala akong sinayang na sandali. Pinatikim ko sila ng malalakas at solid na suntok. Halos madurog ang panga nila sa akin. Na kahit ako man din, hindi ko rin inakala na magagawa ko silang talunin. Pambira, pre. Ang galing mo ah. May kapangyarihan yata yung singsing na yan eh. Anting-anting nga to. Bigay ng isang taong nagligtas sa akin. Pero hindi to ang tamang oras para pag-usapan yon. Kailangan na natin makalis ng asyenda. Nilisan namin ang lugar na yon. Pagdating namin sa tinatawag ni Isabel na backdoor, napatago rin kami sa gilid. May mga aswang din kasi sa gate. Kinakain na ang mga taong nagbabantay roon. Tinakpan ko na lang ang mata ni Isabel para hindi niya makita ang nangyayari. Ikaw na munang bahala sa kanya. Kailangan kong patayin ng mga yan para makalabas na tayo. Iniwan ko na muna si Isabel kay Juan. Naglakad ako na para bang normal lang ang lahat. Napatigil ang mga yon sa ginagawa nila. Tumayo sila at hinarap ako habang hawak ang mga laman loob na kinuha nila sa mga tagabantay. Kailangan ko kayong patayin para makalis na kami. Sige, lusob! Nagkatinginan ng 2 aswang. Nakaramdam ako ng insulto nang bigla na lamang silang nagtawanan. Akala siguro nila ay isa lamang akong pangkaraniwang nilalang. Pero natigilan sila nang lapitan ko ang isang aswang sa gilid. Hinawakan ko sa ulo at walang kahirap-hirap kong binali ang leeg. O ano? Tatawa pa ba kayo? Wala silang sinayang na sandali at agad na rin nila akong inatake. Kung ikukumpara sila sa nauna kong kinalaban, masasabi kong mas mabibilis sa mga yon. Hindi ko na nga namalaya na nakalmuta pala ako ng isa. Pero daplis lang yon sa braso. Nagtaka ko. Wala kasi akong naramdaman. Paglingon ko sa gilid, nakita ko naman ang isa pang aswang. Sinubukan niya akong dakmain, pero nahahawakan ko ang kamay niya at binali ko yun. Hinawakan ko siya sa muka. Sabay suntok ng malakas sa leeg. Hindi pa rin nakaramdam ng takot ang mga aswang. Sa puntong ito ay sabay-sabay na nila akong inatake. Parang hindi na sila nag-iisip dahil bara-bara na ang bawat paggalaw nila. Kaya naman naging madali na para sa akin na paslangin silang lahat. Makalipas lang ang 5 minuto, nakabulagta na sila sa lapag. Napapatingin na lang ako sa singsing na suot ko. Napapailing at maging ako'y humahanga rin sa taglay ng singsing na yon. Sinenyasan ko sila Juan at Isabel at agad din naman silang lumapit sa akin. Akala ko kapag nakalabas na kami ay makakaligtas na si Isabel. Pero ang hindi namin inaasahan, mas marami na pala ang mga aswang sa labas ng asyenda. Karamihan sa kanila nagtungo na sa mga baryo. Naririnig na tuloy namin ang mga nagsisigawang tao. Mga takot na takot, mga nababahala at nangingilabot. Kabanong, noong mga sandaling yun, mas lalong naging malinaw para sa akin na kailangan talaga ako ng mga tao. Kaya naman nabuo ng desisyon ko na gagawin ko ang makakaya ko para sa kaligtasan ng lahat. Pre, nakarating na sila sa mga baryo. Juan, pakiusap. Ikaw nang bahala sa kanya. Kailangan ko ipagtanggol ang baryo. Rakim, kung tumakas na lang kaya tayo, baka hindi mo sila kayanin. Ang dami nila. Hindi kakayanin ng konsensya ko na pabayaan ng mga tao.
kahit na may kaya akong gawin. Sasamahan kita. Napalingon kami sa tinig na narinig namin. Pagtingin namin sa gilid, lumitaw doon si Hugo. Nakasuot siya ng parang handa na talaga sa labanan. May nakasukbit siyang espada sa likuran niya. Medyo lumakas ang loob ko nung oras na yon, Kabanong. Ramdam ko na kasing hindi ako nag-iisa. Bakit ganyan makatingin yung dalawang kasama mo? Bakit? Nababahala ba kayo kasi wala akong isang braso? Huwag kayong mag-alala. Matagal na akong sanay sa labanan. Kung sino ka man, ikaw na bahala dito sa kaibigan ko ha. Mag-iingat kayo. Mabuti naman at sumunod ka. Akala ko mag-isa ko lang haharapin to. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na. Tara na, kailangan na tayo ng mga tao. Sabay-sabay na kaming umalis. Pero si Isabel ay sumama kay Juan para makahanap ng masasakyan at na makalayo na sa gulo. Kaming dalawa ni Hugo, pinuntan agad namin ng mga aswang na ginugulo ang mga kabahayan. Sa kabilang bahay ka, ako dito. Magtagpo tayo sa gitna pagkatapos. Tumangon na lang ako at agad na tumalon papunta sa taas ng bubungan. Paglingon ko kay Hugo, nakita ko siyang kinakalaban agad ng 3 aswang. Namangha ako sa kanya. Kahit na isang braso lang ang meron siya, hindi siya magawang tamaan ng mga kalaban niya. Kitang-kita talaga ang pagiging veterano ni Hugo. Sa kakanood ko sa kanya, hindi ko na namalayan na meron na palang aswang na aatake sa akin. Tinamaan niya ako ng kalmot sa brasong pinansalag ko. Mabilis ka rin pala. Manda ka sa kamao ko ngayon. Aatake na sana ako sa aswang, pero may isa pang lumitaw sa gilid na humila sa paanan ko. Nalaglag ako sa likod bahay. May mag-asawa pa akong nakita roon na nag-aanuhan. Wala silang pakialam kahit na may mga nangyayaring hindi maganda. Mga buwisit. Para lang sa kalaman nyo, inaatake ng mga aswang ang baryo na ito. Padabog akong bumangon. Sandali ko muna silang pinaghiwalay. Agad naman silang tumakbo paalis kahit na hindi pa nakakapag-short ang lalaki. Pinagtuunan ko ng pansin ng 2 aswang. Tumulon ulit ako paakyat ng bubungan. Sumunod naman silang 2. Gumapang sila patungo sa akin. Nangiilang distansya na lang ang layo nila ay agad ko silang sinipa sa muka. Nalaglag ang isa. Ang isa naman ay nahawakan ko pa. Tinadtad ko ng maraming sapak ng kamao ko sa muka hanggang sa malagutan na ng hininga. Pagbaba ko, hinabol ko ang natitirang aswang na dapat sana ay makakatakas na. Pero nakasalubong niya pa si Hugo. Sinaksak niya ang aswang sa dibdib. Tumugos pa yon sa likuran. Grabe, brutal ka pala. Mamaya ka na mamangha. Mas malakas ka pa sa akin kung magagamit mo lang ng tamang anting-anting. Tara, sumunod ka sa akin. Hinanap pa namin ang ibang mga aswang. Naabutan namin ng iba kaya agad namin silang tinugis. Pero ang ibang kabahayan na nadaanan namin, meron ng mga nabiktima sa loob. May namatay, meron din namang mga sugatan. Hindi ka tutulong sa mga sugatan na yan. Mas kailangan mong unahin ang mga aswang kaysa sa mga kagaya nila. Mas mamamatay ang marami kung hindi natin pipigilan ang dahilan ng gulo. Oo sige, naintindihan ko. Isa pa sa dapat mong maintindihan sa mga oras na ito, hindi pa natin nakakaharap si Lakay. Siya ang pinakamalakas at pinakamahirap na kalaban. Kahit na ako, hindi ko rin alam kung paano siya matatalo. At ang may-ari ng singsing na ginagamit mo, si Lakay ang pumatay. Medyo kinabahan ako sa sinabi niyang yon. Naisip ko kasi na kung ang may-ari ng singsing pala ay natalo ni Lakay, ano pa ang tsansa na manalo ng kagaya ko na hindi naman talaga natural na kumakalaban ng aswang? Tinapik ako sa balikat ni Hugo. Napansin niya sigurong nakaramdam ako ng pagkabahala. Pinagpatuloy namin ang paghahanap sa iba pang aswang. Marami-rami na rin kaming napapaslang noong mga sandaling yon. Kaya ang iniisip namin noon ay kakaunti na lang ang mga natitira. Pero ang mas pinaghahandaan ko ay ang pinakamalakas sa kanila. Bumalik kami sa mansyon nang marinig namin ang malakas na hiyaw mula roon. Ayon kay Hugo, hiyaw yun ni Lakay. Hindi nga kami nagkamali. Pagdating namin doon ay hinihintay na pala kami ni Lakay. Kayo na ba makakalaban ko ngayong gabi?
Nakita namin si Doña Fatima na bihag-bihag na ng matandang aswang. Hindi siya makapagsalita sa sobrang takot. Nakatingin lang siya sa amin na parabang kami ang pag-asa niya. Ang tagal na panahon na ang hinintay namin na mangyari ito. Sa wakas, matutuloy na rin ang matagal na naming inaasam. May babalik na sa amin ang buong Romblon, lalong-lalo na ang lugar na ito. Bigla na lamang sumulpot si Mang Rojas mula sa gilid. Parang kanina pa yun naghihintay ng tamang pagkakataon para magpakita. Ako ang bumuhay sa inyong lahat. Ako ang tumulong sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Kadugo ako ng angkan na kaibigan ninyo noon. Kabilang ka sa angkan na kaibigan namin noon? Kung ganon, isa kang kakampi? Kakampi ako. Ang tagal ko nang pinag-aralan kung paano kayo may babalik. Ang tagal ko nang inalam kung nasaan kayo. Buti na lang nalaman ko. Kung hindi, wala sana kayo ngayon dito. Walang hiya ka, Rojas! Pinagkatiwalaan kita! Mapapanggap ka lang pala! Sana pala'y hindi na lang kita pinapasok sa asyenda ko! Hindi ko naman kasalanan kung inutil kang tao. Ngayong buhay na si Lakay. Kawawa ka na. Kawawa na ang angkan mo. Hindi ba, Lakay? Sila ang uunahin mo. Ang angkan na mga taong naging dahilan kung bakit kayo nahimplay ng matagal. Sila ang unahin mo. Inuutusan mo ba ako? Hindi. Di ba yun naman talagang dapat ninyong gawin? Ang gantihan ng mga may atraso sa inyo. Ang tagal yung nahimlay at napaglipasan na lang kayo ng panahon. Pero mga kadugo nila ay nabubuhay pa kaya may pagkakataon kayo makaganti sa kanila. Kaya gantihan nyo sila. Alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko noong araw? Ano nga ba? Yun ay ang inuutusan ako ng isang mababang nilalang. Bakit? Hindi ba kita pwedeng utusan? Di ba nakasaad sa iniwang kasulatan ng mga natitirang aswang noon na kung sino man ang makakapagbalik sa inyo sa buhay, siya ang magiging amo ninyo, magiging tagasunod niya. Ang kapal ng mukha mong pangarapin na susunod kaming mga aswang sa isang taong kagaya mo. Nagulat na lang kami nang makita naming ibinaon ni Lakay ang kamay niya sa tiyan ni Mang Rojas. Tila hinalukay nito ang laman loob ng matandang yon. Pagkatapos ugutin, sinipa papalayo ang wala ng buhay na katawan ni Mang Rojas. Napatili na lamang si Doña Fatima sa kanyang nakita. Pero nawalan nito ng malay ng sampalin ng isang aswang. Kayong dalawa, kayo na ang isusunod ko. Maganda ka. Naglakad ng kaunti ang matandang lalaki palapit. Tumingin siya sa amin ng seryoso. Sa mga sandaling yon, naramdaman na namin ang malakas na presensya niya. Nagtitindigan na ang mga balahibo ko, pero ginawa kong lahat para hindi ako lamunin ng takot. Hanggang sa dinakma ko bigla sa liig ni Lakay at saka mabilis niya akong naidikit sa bader ng mansyon. Pulang-pula na ang mukha ko. Buti na lang ay nakaisip agad ako ng paraan. Dinampot ko ang paso sa gilid at ipinalo ko sa ulo niya. Binilisan ko rin ang kilos ko. Sinubukan ko siyang patamaan ng suntok ko pero sa kasamaang palad ay ako pa ang nadali niya. Hindi ko na kasi napansin ang kamao niya sa kaliwa. Pagtama sa mukha ko, para ako nakakita ng ibon sa ulo ko. Agad namang rumispondi sa akin si Hugo. Winasiwas niya ang espada niya sa matandang aswang. Pero parang nilalaro lang siya ni Lakay. Tinatawanan habang umiilag. Ang lakas din naman pala ng loob mong lumaban sa aswang na merong dalawang kamay. Saan ka kumukuha ng inspirasyon para lumaban sa kagaya kong malakas? Sa lahat ng biniktima ninyo noon. Isang mabilis at malakas na hagupit ang nagawa ni Hugo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan na niya si Lakay sa muka. Nahiwa ang pisngi nito. Pero hindi doon natapos ang lahat. Mas lalong sumiklab ang galit ni Lakay sa aming dalawa. Hugo! Ginamit ko ang kapangyarihan ng anting-anting. Mabilis akong lumapit sa kanila para iligtas si Hugo sa tiyak na pagkabugbog. Ang kaso nga lang,
Ako pala talaga ang puntirya ni Lakay. Sinuntok na naman niya ako sa sikmura. Parang lumabas pansamantala ang kaluluwa ko dahil sa lakas ng ginawa niya. Mabuti na lang at pinrotektahan ako ng singsing na suot-suot ko. Marami pa kayong kakainin palay para matalo ako! Sinong tanga kakain ng palay? Kanin ang kinakain, hindi palay. Masyado pa kayo mga bata para humarap sa isang kagaya ko. Kulang na kulang kayo sa karanasan. Nung sandaling yon, akala ko'y ako na naman ang aatakihin niya. Maging si Hugo'y nagulat din nang nasa harapan na niya ang pinuno ng mga aswang. Nakita kong naglabas na ng mahabang kuko si Lakay. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, bigla akong mas bumilis kaya nagawa kong pigilan yon. Nahawakan ko si Lakay sa damit at saka ko siya inihagis palayo. Ganyan nga! Gamitin mo ang anting-anting! Hindi na ako naghintay pa na makabangon si Lakay. Pinuntahan ko kagad siya at sinuntok ko siya ng malakas. Pero nasalag lang niya ng kamay ang kamao ko. Hinawakan niya yon ng maigpit hanggang sa makaramdam na ako ng sakit. Pero hindi ako nagpatinag. Gamit naman ang kaliwa kong kamao, sinuntok ko siya sa tagiliran. Sa puntong yon, napansin kong parang naramdaman niya ang suntok ng ginawa ko. Tumigil ako sandali at napatingin sa singsing sa kaliwa kong kamay. Ngayon, alam ko na kung paano ko mas magagamit ang anting-anting na ito. Kung ganon, ikaw na pala ang gumagamit ng anting-anting ni Samuel? Alam mo ba na ang may-aring yan ay pinaslang ko lang? Alam ko yun. Sinabi na sa akin ni Hugo. Pero huwag kang makampante, tanda. Iba siya, iba rin ako. Magkaiba ang panahon na ginagalawan namin. Kahit na kumbinsin mo pa ang sarili mo, hindi mo may tatanggi ang katotohanan na kung hindi mo mahigitan si Samuel, hindi mo rin ako matatalo. Hindi ako siya, kaya hindi ako mamamatay sa kamay mo. Tingnan na lang natin, bata. Marami kang sinasabi, tanda. Tinaga ni Hugo sa leeg si Lakay nang hindi ito nakatingin. Pero wala namang nangyari. Tumagas lang ang dugo pero nanatili pa rin nakatayo ang matandang aswang. Hinawakan ni Lakay ang leeg ni Hugo at saka inuntog din sa sarili nitong ulo. Bumagsak agad si Hugo. Hindi ko na hinayaan pang makalapit si Lakay sa kanya. Sinalag ko ang huling suntok na itatama sana nito kay Hugo. Sa puntong ito, hindi na makatayo si Hugo. Hilong-hilo na siya sa ginawa ni Lakay. Kaya naman ako na lang ang mag-isang haharap sa kalaban namin. Oh, anong gagawin mo ngayon? Huminga ako ng malalim kabanong. Tiningnan ko lang muna si Lakay. Hinawakan ko ang singsing. Inikot ko ng bagya nang maramdaman ko na parang umiinit na yon. Tumatawa pa si Lakay nang tumakbo na rin ako patungo sa kanya. Sinalubong niya ako. Sa pagtama ng mga kamao namin sa isa't isa, pareho kaming tumalamsik. Pero agad naman akong nakabangon. Nang muli kaming magsalubong, nagkamali ako ng suntok sa kanya. Nakailag siya at nahawakan ng braso ko. Hinila niya ako palapit. Itinarak niya sa tiyan ko ang mahaba niyang kuko. Buti na lang ay nakailag ako ng bagya kaya hindi masyadong bumaon. Pero ganun pa man, naging dahilan yon para mapabagal niya ako sa mga galaw ko. Mas lalong tumaas ang moral niya noong mga sandaling yon. Kaya sa mga sumunod na senaryo, mas lalo pa niya akong binugbog. Talagang pinapahirapan niya muna ako. Kung ako sa'yo, tapusin mo na ako. Magsisisi ka kapag nakakuha pa ako ng pagkakataon na labanan ka. Tapusin? Hindi mo ako malilinlang. Gusto mong tapusin na para mas maikli lang ang paghihirap mo. Hibang ka na yata eh. Hindi ako kahapon ipinanganak. Ipaparanas ko sa iyo ang walang hanggang hapdi at kirot. Yan ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Tumawa na lang ako dahil sa sinabi niya. Mas nilakasan ko pa hanggang sa mawala na rin ang ngiti niya. Wala siyang ideya kung bakit ako natatawa. Ang hindi niya alam, wala rin naman akong dahilan. Kinuha ko lang talaga ang atensyon niya para mawala siya sa wisyo. Anong tinatawa-tawa mo dyan?
Dapat nagmamakaawa ka na dahil malapit ka ng mamatay. Alam mo kung anong nakakatawa? Sinasabi mong malakas ka, pero ang kagaya kong hindi naman talaga antingero, isang baguhan at walang alam sa pakikipaglaban, hindi mo pa mapaslang kagad. Umatong pa tayo sa ganitong punto. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka na malakas, tanda. Sa tagal mong nakaimlay, humimlay na rin ang dating ikaw. Bigla na lamang umilaw ang singsing sa daliri ko. Maging ako'y hindi ko rin yun inaasahan. Pero nararamdaman ko ang nag-uumapaw na lakas mula roon. Parang nagkaroon muli ako ng enerhiya na makalapit sa kanya. Nang idapo ko na ang kamao ko sa mukha niya, tumilapon siya at malakas na tumama sa pader. Hindi pa ako nakontento. Sinuntok ko ulit siya ng mas malakas sa tiyan. At ang huling suntok na ginawa ko sa kanya ay sa dibdib, na naging dahilan para magkanda-bali-bali ang mga buto niya. Noong mga sandaling yon, sa 3 suntok ko lang ay hindi na siya nakatayo ng maayos. Kakaiba ang lakas na pinamalas ko noon. Palagay ko, nagamit ko na talaga ang tunay na lakas ng anting-anting. Napangiti na lang din si Hugo ng mga sandaling yon. Kaya ko pa. Ilalaban ko pa ito. Hindi mo na kaya. Hanggang dito na lang ang paglalakbay ng lahi niyo, mga aswang. Hindi ako papayag. Hindi. Tuluyan ang bumagsak sila kay sa lapag. Nilapitan ko siya at sinuri. Hindi na siya humihinga. Yung 2 aswang naman na kasama niya, hindi ko rin pinalagpas. Pinaslang ko ang mga yon gamit ang tig-iisang suntok. Tinulungan ko makabangon si Hugo. Nahihilo pa rin siya kaya akay-akay ko siya. Aalis na sana kami nang biglang nagkamali na rin si Doña Fatima. Tinawag niya ako at agad naman akong napaharap. Tulungan niya ako. Natatakot ako na baka may... Tinulungan na kita. Pinaslang ko na ang mga aswang na nanggulo sa asyenda. Sana ang mga nangyaring ito ay magsilbi na ring aral sa inyo. Oo nga't nagdulot sila ng biyaya sa angkan ninyo. Pero ang lahat ng biyayang yon ay siningil nila ngayon. Pasalamat na lang kayo at hindi nila yun nasingil ng buo. Pasensya ka na, Doña Fatima. Pero hindi pa kita napapatawad sa ginawa niyo sa akin. Aba, wala kang utang na loob sa akin. Akala mo naman papayag akong ikaw ang mapangasawa ng anak ko? Papayag ang anak niyo. Kaya kayo, mamumuhay na lang kayo ng mag-isa kasama ng yaman ninyo. Walang iya ka. Ang kapal ng mukha mong mangarap na papatulang ka ng anak ko. Mangarap ka ng gising. Walang papatol sa isang kagaya mo. Hoy, tandang babae. Manahimik ka na nga. Tinapos na nga namin ang problema na sa inyo nang galing eh. Tapos ganyan ka pa magsalita. Kung hindi ka tatahimik, itong hawak kong espadang dadampi dyan sa leeg mo. Sa sinabing yun ni Hugo ay nanahimik na rin si Doña Fatima. Inakay ko na rin siya palabas ng mansyon. Nakabalik naman kami ng ligtas kay Juan at Sabel. Niyakap ako ni Sabel na mahigpit. Nagulat din ako sa bigla niyang paghalik. Mula noon, naging malinaw na sa aming dalawa ang nararamdaman namin. Naging magkasintahan kami, Kabanong. Namuhay ng malayo sa dati niyang buhay. Hindi na niya binalikan si Doña Fatima. Sa halos 4 na buwan na naming pagsasama noon, niyaya ko na rin siyang magpakasal. Nakahanap na rin kasi ako ng matinong trabaho at nagsama na rin kami pagkatapos ng lahat ng mga nangyari. Ang nanay niya nagpatuloy sa pagiging donya. Tinalikuran na nito si Sabel, pero hindi na namin yon inintindi pa. Ang mahalaga na lang sa amin ay payapa na kaming namumuhay. Wala ng aswang, wala na mga nilalang na nagdudulot ng panganib sa lahat. Ang anting-anting naman ay ibinalik ko na kay Hugo. Pakiramdam ko kasi ay hindi akong karapat-dapat para doon. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit na papaano nabigyan ako ng pagkakataon na magampanan ang isang mabigat na tungkulin. Kabanong, sobrang dami kong natutunan sa mga nangyari. Ang mga naging karanasan namin ay palagi ko pa ring daladala hanggang ngayon. Mga aral na nagiging gabay ko sa kahit saang hamon ng buhay.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po Kabanong at pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Wakas!